Mr. Silent Channel. Please don't skip the ads, at paki-like naman, share at subscribe mo na rin, salamat. Kabanata 2531 Kailan ka aalis? Lumabas si Ye Wuya na may seryosong mukha. Xiaoru, ayos lang nabigyan ka ng 2 higop, ngunit hindi uubra ang sobra, kailangan kong itago ang alak na ito para sa pagluluto. Ano ba? Sabi ko 2 kagat mo talaga ako. Tapos hindi ako iinom. Galit na sabi ni Xiaoru, at itinapon ang purple na kawayan na sinasakyan niya. Nang makitang natapon ang lahat ng alak, kinuha ito ni Ye Kyun mula sa himpapawid, at pagkatapos ay agad na sinalo ang ilang patak ng alak na natapon. Mukhang nababalisa si Ye Wuya, paano mo masasabing nawala mo ito? Kung hindi ito natanggap ni Kyun, hindi ba masasayang ang masarap na alak na ito? Tumalon si Xiaoru sa swing sa tabi niya, nakalawit ang kanyang maliliit na binti. Paano imposibleng mahuli, napakalakas ni Kyun. Umiling si Ye Wuya at bumantong hininga, ang tagal mo nang pumunta rito, at nakita, ngunit wala ka pa ring planong umalis. Hindi ako aalis. Sa wakas ay natagpuan na kita, isang malaking sinungaling. At saka, nitong mga araw, hindi mo ipinaliwanag sa akin ang alinman sa mga pangunahing issue. Galit na sabi ni Xiaoru. Hoy! Kung naiintindihan mo, naiintindihan mo. Sabi ko hindi mo naiintindihan, ano ang magagawa ko? Hindi na gustong magsalita pa ni Ye Wuya, at tumalikod at bumalik upang ilipat ang garapon ng alak. Nakangiting sabi ni Ye Kyun habang umiinom ng alak, Miss Xiaoru, may 3 Robbery Blue Dragon na paparating sa Imperial City. Inaanyayahan din niya ang mga tao mula sa prehistoric na kagubatan na dumalo sa Doomsday Conference. Pagkaraan ng ilang sandali, dapat itong maging masigla. Nakakatamad manatili dito, bakit hindi ka pumunta sa imperial na lungsod ng Dasheng para makita ito? 3 Tribulations Azure Dragon. May bakas ng interes ang mga mata ni Xiaoru, ibig mong sabihin, ang halos maalamat na Azure Dragon Realm sa 9 Changes of the Dragon. Wow! Makinig ka! Sinasabing mayroong 9 na kalamidad sa kaharian ng Qinglong, at kapag nalampasan na ang ika-9 na pagnanakaw, maaari kang maging isang banal na dragon. Ito ay tunay na walang kamatayan, lampas sa reinkarnasyon, at ang paglikha ng langit at lupa. So totoo ito. Tumango si Ye Kyun, ito ay hindi isang alamat, ito ay nasa kaharian lamang ng Qinglong, ito ay lumampas sa limitasyon ng dugo ng angkan. Sa teorya, hindi na ito batas ng enerhiya, ngunit produkto ng batas ng mga eroplano. Hindi na ito talento, pangunawa, at pagsusumikap para makamit ang Bloodline Realm. Kung hindi mo maintindihan ang tunay na kahulugan ng eroplano, hindi mo maaabot ang threshold ng Qinglong. Plain law. Saglit na nalito si Xiaoru, pagkatapos ay tinanong ang lalaking may daladalang garapon ng alak, Hoy! Ye Wuya, ikaw ba si Qinglong? Hinawakan ni Ye Wuya ang garapon ng alak at sinabing casual, nakipag-away ka rin sa akin noon, sa tingin mo ba ay may kapangyarihan ako ng dugo? Walang buntong hininga. Tapos na, hindi ko pa nagising ang bloodline ko, saan nanggaling ang Blue Dragon? Natigilan si Xiaoru, ano? Hindi mo pa nagising ang Dragon Bloodline. So paano mo ako natalo? Sinulyapan siya ni Ye Wuya na may kalahating ngiti, kung naiintindihan mo, hindi mo ako tatanungin. Kalokohan. Hindi ko lang maintindihan kung bakit kita tinatanong. Hindi mo maintindihan, at hindi mo rin maintindihan. Mabango Ye Wuya. Sa galit ay tumalon si Xiaoru sa swing at tumalon ng diretso, ito na naman. Ngumiti si Ye Kyun. Young Master Ye Fan, hindi ko alam kung makakaligtas ako dito. 3 Tribulations Blue Dragon, sa sobrang init ng batang iyon, hindi talaga siya makakalaban. Naiklik ni Ye Wuya ang kanyang dila. Saglit na natahimik si Xiaoru, medyo nagulat, ang maliit na Ye Fan na iyon ay hindi kayang talunin ang 3 robbery na si Qinglong. Kaya lang ang bloodline ay mas mataas ng isang antas, napakalaki ba ng agwat? Ang maliit na Ye Fan na iyon ay may Emperor level na sword intent ng Heart Sword Realm, at mayroon din siyang masamang paraan. Gaya ng sinabi ni Kyun ngayon, ang Qinglong ay hindi na isang energy level sa teorya, at tila hindi mo ito pinakinggan. Umupo si Ye Wuya sa oras na ito, kumuha ng stick ng sigarilyo, at naglagay ng kaunting buto. Tahimik na kinuha ni Ye Kyun ang firebook at umakyat para tumulong sa pagsindi ng sigarilyo. Saka bakit wala kang pakialam? Tanong ni Ye Kyun. Sino ang nagmamalasakit, ang batang iyon? Bumantong hininga si Ye Wuya, hinihimas ang mga ulap, ang kanyang mga mata ay kumikislap sa usok, walang sinuman ang makakatulong sa kanya sa paglampas sa hadlang sa kanyang harapan ngayon. Sa totoo lang. Bobo man o tunay na henyo ang batang ito, hindi ko masyadong maintindihan. Siya. Malinaw na may 2 walang kapantay na sandata sa kanyang mga kamay, ngunit kailangan niyang gamitin ito bilang isang palakol. Napakatanga niya at nabubuhay pa hanggang ngayon, hindi ko alam kung iba talaga ang magkamali. Gayunpaman, itong 3 kapigatian na si Qinglong ay hindi ang kalaban na nakilala niya noon, at walang posibilidad ng opportunistiko. Kung hindi siya makakarating, hindi na natin kailangang mag-aksaya pa ng oras. Itinuro ni Ye Kyun. Tumango siya at ngumiti, mukhang. Nitong mga taon, talagang nakakainip maghintay ang master.
Ano ang sinasabi mo, Ye Wuya? Ano pa ang hinihintay mo para sa maliit na Yefan na iyon? Blanco ang tingin ni Xiaoro. Nilingon ni Ye Wuya ang babae, kailan ka aalis? Bakit hindi mo puntahan ang Free Tribulations Blue Dragon? Hindi ka ba mahilig makipag-away? Hindi ako aalis. Huwag mo akong diin. Saan ka pupunta? Susundan kita kahit saan. Inilagay ni Xiaoro ang kanyang mga kamay sa kanyang baywang na may determinadong tingin sa kanyang mukha. Kung gusto naming umalis, baka hindi ka makasabay, nakangiting sabi ni Ye Wuya. Kung gayon ay tiyak na hahanapin kita. Sabi ni Xiaoro, medyo namumula ang kanyang mga mata, at saka. Gusto lang kitang paglaruan, bakit mo ako iniiwasan? Napabuntong hininga si Ye Wuya at tumawa, kalimutan mo na ito. Hindi pa masyadong oras. Kumurap si Xiaoro, nakikinig na medyo naguguluhan, ngunit naramdaman niya na hindi na siya muling iiwan ni Ye Wuya, at bakas ng kagalakan ang sumilay sa kanyang mga mata. The Great March, Shaoyun City. Sa sandaling bumalik si Ye Fan sa teritoryo ng Dasheng, ginamit niya ang kanyang mobile phone para makipag-ugnayan sa mga babae, at nang malaman niyang maayos silang lahat, natural siyang nagmadaling bumalik. Upang hindi magdulot ng kaguluhan, tahimik na pumasok si Ye Fan sa pansamantalang mansyon. Matagal nang naghihintay ang mga babae at miyembro ng pamilya, at labis silang nasasabik na makitang ligtas na nakabalik si Ye Fan. Nagtama ang mga mata ni Ye Fan at Su Qingzhou at iba pang kababaihan, at uminit ang kanilang mga puso. Bagamat nagkaroon ng hindi kasiya siya bago umalis, matagal na itong naglaho, na nag-iiwan lamang ng kagalakan ng muling pagsasama. Ma'am, ang hirap po sa inyo. Kinamayan ni Ye Fan si Su Qingzhou, batid na sa mga araw na ito, ang mga babae ay dapat na nasa ilalim ng matinding pressure. Umiling si Su Qingzhou, bumalik ka na lang. Oh, anak bumalik ka na. Ilang araw na lang, pero dahil sa nanay ko, hindi ako nakapikit. Hinawakan ni Ji Seoksan ang braso ni Ye Fan at tumingin pataas at pababa, alam niyang imposibleng masaktan anong mga sugat ang natitira, ngunit hindi ko maiwasang tingnan ito ng malinaw. Kuya, pinatay mo si Yanbo sa maulap na gabi, alam nating lahat. Mabaho ang hininga ng hukbo natin sa Great Expedition. Pagmamalaki ni Ye Hang. Ikalawang kapatid, huwag mo nang banggitin, ang maulap na gabing iyon na si Yanbo ay isang general lamang, ang kabilang partido ay nasakop ang imperial na lungsod, at ngayon ano ang isyu ng digmaan sa pagitan ng dalawang bansa. Nag-aalala si Ye Wanqing, ang kanyang maliit na mukha ay tila sobrang payat. Napakunot ang noo ni Ye Fan, alam ninyong lahat ang tungkol sa Doomsday Conference. Alam mo ba ang kasalukuyang sitwasyon ng Honghuang? Ang mga leaflet ay lumilipad sa buong kalangitan, paano may tatago ang katotohanan? Napabuntong hininga si Ye Huangtu at same time na sinabi, Fanner, sa katunayan, dapat ay ipinadala mo ang balita para sa isang malaking bagay. Bagamat hindi ka namin matutulungan na lumaban sa isang makapangyarihang kaaway, bakit dapat mong pasanin ng mag-isa ang pasanin sa iyong puso? Oo, kuya, pinaghirapan mo. Sinabi rin ni Ye Wanqing na may pulang mata, akala namin ay nag-e-enjoy ka sa tanawin sa labas, gumagala sa mga bundok at tubig, ngunit sino ang nakakaalam na palagi kang lumalaban mag-isa? Dumaraan sa napakaraming panganib. Natigilan si Ye Fan, tumingin sa mga babae, at alam na marami na silang nasabi, pagkatapos ng lahat, hindi na nila ito may tatago ngayon. Naramdaman ang pag-aalala ng kanyang pamilya, nakaramdam ng init sa kanyang puso si Ye Fan, tumango at sinabing, siguro nasanay na ako, ngunit hindi ko na ito masyadong inisip. Sa sandaling ito, dalawang anino ang lumitaw sa silid, ito ay sina Feng Qinglan at Xiao Waiso. Ibinabalang ito ni Ye Fan, at ang kanyang medyo nasisiyahang puso ay biglang tumaas ang kanyang lalamunan. Itong dalawang babaeng ito, anong ginagawa mo sa oras na ito? Kabanata 2532 para sa kapakanan ng hangin. Biglang naging kakaiba ang atmosphere sa bahay. Ang lahat ng kababaihan ay tumingin kay Ye Fan ng may pagdududa, na parang nakapagdesisyon na sila. Si Nayan Rujiao, Feng Yaoying at iba pang kababaihan ay may medyo maasim na lasa. Sa kabilang banda, sina Chu Yunyao at Wu Yeju at iba pang mga kababaihan ay may mga ekspresyon ng pag-asa sa pagtingin sa isang magandang palabas. Medyo gamaan ang loob ni Ye Wangto, pagkatapos ng lahat, magkakilala sila sa loob ng maraming taon, at kahit na walang relasyon sa pagitan ng lalaki at babae, mayroon pa rin silang malalim na pagkakaibigan. Qinglan, Wai Su, buhay pa ba kayong lahat? Paano? Tungkol sa iba, tanong ni Ye Wangto. Tila hindi nakita ni Feng Qinglan ang iba't ibang mga mata sa paligid, at malamig na sinabi, lahat sila ay pinatay ng Obsidian Legion. Sumimangot si Ye Wangto at bumantong hininga. Isinuot ni Xiao Waisu ang marangal na ngiti ng nakaraan, na parang walang epekto sa kanya ang relasyong naranasan ng Demon God Kingdom. I'm really sorry to disturb your family's reunion, but we also want to know what the situation is now, kaya lumabas muna kami. Ang maningning na mga mata ni Su Qingzhou na parang tubig sa taglagas ay nananatili sa mukha ng dalawang babae ng ilang sandali, pagkatapos ay isang mabait at banayad na ngiti ang lumitaw sa kanyang malamig na mukha. Elder Feng, Din Xiao, kayong dalawa ay malamang na nagdusa ng husto sa daan. Talagang walang galang na pareho silang inilagay ng asawa mo sa ring.
Kung may mali sa aking asawa sa daan, siya ay kumilos ng walang ingat. Na-offend ang dalawang matanda, concubine here para humingi ng tawad para sa kanya. Pagkasabi niyan, yumuko si Su Qingzhou. May matigas na ngiti sa mukha ni Ye Fan, at ang elder na ito ay agad na gumuhit ng hangganan sa pagitan ng dalawang panig. Si Ji Soxon, na nasa gilid, ay humajijek sa sandaling ito, pumunta sa gilid ni Su Qingzhou, tinakpan ng dalawang kamay ang malambot na damo ng kanyang manugang, at sinabing may dilat ng ngiti, ang bait talaga ng manugang ng prinsesa ko. Pero, anak, nandito si Fanner para iligtas sina Elder Feng at He. Din Xiao, paano nila naiisip ang bagay na iyon? At si Elder Feng ay halos kapatid mo sa parehong henerasyon noon, sa kalagitnaan ng pangungusap, tila napagtanto ni Ji Soxon na may nasabi siyang mali, at mabilis na tinakpan ito ng marahan. Sariling bibig. Tingnan mo ang nabasag kong bibig, kung aling palayok ang hindi mabubuksan at may angat. Ngunit, Xinglan, napakabuti mong tao, tiyak na hindi ka magagalit. Ngumiti si Ji Soxon at tumingin kay Feng Xinglan. Namutla ang magandang mukha ni Feng Xinglan, kinagat niya ang ibabang labi at nanatiling tahimik. Si Xiao Waisu sa tabi niya ay maingat na hinihila ang manggas ng kanyang kasintahan, na sinasabi sa kanya na manatiling kalmado. Tila napahiya din si Su Qingzhou, nahihiya ang kanyang tono, at ibinaba niya ang kanyang mga kilay at pamulong, Elder Feng, paminsan-minsan ay masyadong naglalaro ang asawa ko, at ako ang naging sanhi ng problema mo noon, pasensya na talaga. May. Narinig na ni concubine ang Dragon Blood Queen mula pa noong bata pa siya. Sobrang hinahangaan ko ang mga ginawa ni Elder Feng, at talagang ayaw kong magkaroon ng anumang hindi kasiya siya kay Elder Feng. Huminga ng malalim si Ye Fan nang marinig niya ito, bakit ang mga babae ay dapat nakakahiya sa mga babae. Itong mag-inang biyenan ay hindi alam kung may mabuti silang puso, o tinutulak nila ang bangka, o tama ba ang kanilang laban. Kahit na ang pag-awit at pagkakaisa, pinipilit si Feng Qinglan na mamatay. Sapat na natrituhin siya bilang isang elder at ilayo siya, ngunit paulit-ulit niyang hinahagupit ang bangkay, sinasabi kung gaano kahusay si Feng Qinglan. Sinasabi kung gaano kahusay si Feng Qinglan, at patuloy na ipinapahayag ang kanyang isip at pagkakakilanlan. Ito ay simpleng pagpatay, at pagkatapos ay parusahan ng puso. Hindi na nakatiis si Ye Fan, kaya umubos siya at sinabing, Nay, Qingzhou, huwag na nating banggitin ang ilang mga nakaraang bagay, magnegosyo na lang tayo. Tingnan mo anak, nagkita kami ni Elder Feng at nagdala ng ilang hindi seryosong bagay na pag-usapan ang hindi pagkakaunawaan. Ang gulo, laging nakakulong sa puso ko, maganda ba? Nagtatampo ang tingin ni Ji Suzin. Namumula na ang mga mata ni Feng Qinglan sa mga hinaing, at binigyan niya ng malamig na tingin si Ye Fan, kailangan kong bumalik sa buhay ko, mauna na tayo, salamat Lord Sword God sa pagligtas sa iyo. Mas kaunti pa ang ating pagkikita sa hinaharap, para hindi mahuli ng ilang tao. Hindi pagkakaunawaan, sinisira ang iyong reputasyon. Nang makitang umalis si Feng Qinglan, napabuntong hininga na lamang si Xiao Waisu, tumango, at sabay na tumalikod para umalis. Ngunit ang tuwid na si Ye Hang ay nagtaka, Elder Feng, hindi mo ba alam na ang kanyang kamahalan Suwang ay nahuli ng Xuanlong Emperor, at ngayon ang imperial na lungsod ay nagbago? Saan ka babalik sa buhay? Ginamit ni Ye Wanqing ang kanyang braso na bangga si Elbow sa hanggal na pangalawang kapatid na katabi niya, na walang magawa sa mukha nito. Shinger, anong ginagawa mo, mali ang sinabi ko. Napakurap si Ye Hang. Matigas na nakatayo si Feng Qinglan sa pintuan, nanginginig ang kanyang katawan, hindi niya alam kung ano ang sasabihin. Hindi alam ni Xiao Waisu kung tatawa o iiyak. Hinawakan niya ang kamay ni Feng Qinglan at sinabing, Lanlan, dahil hindi malinaw ang sitwasyon ngayon, alamin natin ito bago gawin ang susunod nating plano. Si Feng Qinglan ay tahimik, na parang ayaw na niyang manatili pa, ngunit hindi niya alam. Saan ka pa pwede pumunta? Napabuntong hininga si Ye Wangto, nag-isip tungkol dito, at nagsabi, Qinglan, Waisu, may ilang bagay sa hukbo, gusto kong makipag-usap sa iyo, mangyaring sumama sa akin. Nga pala, pwede ko rin i-report ang nangyari kamakailan. May sasabihin ako sa iyo. Okay. Agad na kinuha ni Xiao Waisu ang mga salita, hinawakan ang kamay ni Feng Qinglan, at lumabas kasama si Ye Wangto. Sa wakas ay tumahimik na ang kapaligiran sa silid. Medyo nalungkot si Jisoo, at sinabing, Fanner, mag-usap muna kayo ng iyong mga manugang, at pupunta ako para makita ang aking ina. Si Ye Fan ay malapit nang umiyak, ang matandang babae ay masyadong malupit, ina. Kailangan mong patawarin ang iba at patawarin sila. Anong kalokohan? Paano ko hahayaan ang tatay mo na mag-isa sa dalawang babaeng iyon? Sabi ni Ji Soxon, at mabilis na sumunod. Pagkatapos umalis ni Ji Soxon, tumawa si Ling Yuwei, nakakatuwa, hindi ako nang ahas na magsalita ngayon. Nakakamangha talaga ang biyenan natin, makahulugang sabi ni Ning Zimo. Tahimik na tumingin si Ye Fan sa ilang babae, sa pag-aakalang nasa sabik ka, tuwang-tuwa kayong lahat. Ang magiliw na ekspresyon ni Su Qingzhou sa kanyang mukha ay nawala sa oras na ito, at malamig niyang tiningnan si Ye Fan. Sa ring, may sasabihin ako sa iyo. Pagkasabi nun ay nawala sa pwesto ang babae at pumasok sa ring.
Si Yefan ay talagang hindi nasisiyahan sa ilang mga salita, kaya sumunod siya. Hoy! Kakabalik lang ni kuya, bakit ka na naman nagtatago? Sister-in-law, paano ka nakapasok sa singsing na ito? Marami pa akong itatanong kay kuya. Nag-aalalang sabi ni Yehang. Okay. Pangalawang kuya. Huwag kang manggulo. Sa tingin mo ba hindi pa nakakainis si kuya? Hindi siya nagkaimik ni Ye Wanqing. Medyo natarante si Yehang, bakit ko ginawang gulo ang panganay na kapatid? Iminulat ni Ye Wanqing ang kanyang mga mata at umiling, hindi nakakagulat na maraming mga hipag sa paligid ng panganay na kapatid na lalaki, ngunit wala kang isang babae na may gusto sa iyo sa tabi mo. Nakinig ang mga babae. Kinailangan niyang humajijek at tumawa, ngunit napakatahimik niya, at walang pumasok sa ring sa oras na ito. Ayaw ng mga babae, kaya mas mabuting ipaubaya na lang kay Su Qingzhou para harapin ito ngayon. Sa ring space, sa sala ng building. Miss, nagsasabi ako ng totoo, kanina ka lang masyado. Hindi nagustuhan ni nanay si Elder Feng dahil sa henerasyon nila. Naiintindihan naman. Ngunit walang ginawa si Elder Feng sa iyo, at wala rin akong ginawa sa kanya. So, bakit ang aggressive mo? Sinabi ni Yefan ng diretsyo sa punto. Napakalamig ng mga mata ni Su Qingzhou na kaya niyang palamigan ang mga tao. Bakit? Sinusubukan mo ba akong turuan ng leksyon para sa hangin? Kabanata 2533 Kapakipakinabang ba ang pagmumura? Siyempre hindi, seryosong sabi ni Yefan, naiisip ko lang na masyado kang sobra. Ano man ang mangyari kay Feng Qinglan, hindi ito makakaapekto sa katayuan mo sa puso ko. Bakit mo siya target ng ganito? Hey! Ngumisi si Su Qingzhou, kung talagang may lugar ako sa puso mo, magiging ignorante ka ba sa iniisip ko? Kung tina-target ko siya ng sobra at paulit-ulit na binabalaan, hindi mo pa rin sineseryoso. Kung hindi ko siya target, bawal kang magbalik ng malaking grupo ng mga babae mula sa Demon God Kingdom. Medyo hindi masaya si Yefan, gusto niyang makipag-usap ng maayos, ngunit kapag may lumabas na babae, ito ay magiging matinik. Miss, bakit hindi ko sineryoso? Wala akong ipinangako sa kanya, at wala akong ginawang intimate sa kanya. On the way, inosente ako, anong gusto mo sa akin? Mas malaki rin ang boses ni Yefan. Malamig nang umuso si Su Qingzhou, paano kung sundan si Feng Qinglan, hindi ko nakita, pero si Xiao Waiso. Anong nangyayari? Bumilis ang tibok ng puso ni Yefan. Hindi pa rin magulo ang ibabaw, at kalmado ang kanyang mukha, asawa, ano ang ibig mong sabihin? Huwag kang magpanggap na tanga, naniniwala ako na bukod sa akin, makikita ito ni Chu Yunyao, Senior Sister Yao Ying at Jillian. Ang tingin sa mga mata ni Xiao Waisu na nakatingin sa iyo ay talagang isang karaingan. Ano ang ginawa mo sa kanya, para maging miserable siya at pagtakpan ang iyong kalungkutan? Sarkastikong tanong ni Su Qingzhou. Nawala ni Yefan ang lahat ng kanyang tiwala sa isang iglap, at nakaramdam ng kaunting pagkasilaw. Bagamat siya ay nagkasala, itinaas pa rin niya ang kanyang kamay ng napakahigpit, ako, Yefan, ay sumusumpa, na ako ay ganap na walang emosyonal na pagkakasalubong kay Xiao Waiso. Hindi si Yefan, ngunit maaaring hindi si kapatid na Leng. Bulong niya sa kanyang puso. Hindi ka maaaring patayin ng parusa ng Diyos, sumusumpa ka ba na ito ay gumagana? Mababa ang tingin ni Su Qingzhou sa authentic, alam mo kung ano. Nang yumuko ka sa harapan ko at nagsimulang magmura, napatunayan na nito na tama ako. Gustong umiyak ni Yefan ng walang luha, anong klaseng babae ang pinakasalan niya? Manghuhula ba ito? Asawa, ibahin natin ang usapan, ang mundong ito ay malapit ng matapos, ang Obsidian Legion ay hindi madaling harapin. Problema pa rin kung paano tayo susunod na mamuhay, mahaba ang pagmamahalan ng ating mga anak, isantabi mo. Matuwid na sabi ni Yefan. Sino ang pag-ibig sa pagitan ng mga anak na lalaki at babae ay walang hanggan? Biglang tumakbo si Su Qingzhou at sinipa si Yefan. Kasabay nito, isang misteryosong kapangyarihan ang biglang sumabog. Aw! Iniisip ni Yefan, nagalit ang babae at sinipa lang siya. Hayaang ilabas ng iyong manugang ang kanyang galit, huwag kang mahiya. Sa hindi inaasahang pagkakataon, pinakawalan pa ng sipa na ito ang kapangyarihan ni Zuanming na nagpalamig sa kalahati ng kanya. Pagkatapos ng lahat, hindi naghiwalay si Yefan. Dahil sa sobrang lamig na ito, masakit ang kanyang ekspresyon. Asawa, hahayaan kitang magkaroon ng mga anak sa hinaharap. Dapat kang sumipa sa ibang lugar. Nagmamadaling pinatakbo ni Yefan ang dragon. Pamamaga, nag-aalis ng mga kristal ng yelo. Mapait siyang tinitigan ni Su Qingzhou, Feng Qinglan man o Xiao Waiso, huwag mo nang isipin iyon. Pagkatapos magsalita, direktang iniwan ni Su Qingzhou ang singsing. Ipinilig ni Yefan ang kanyang ulo na may mapait na ngiti, natunaw ang lahat ng nyebe at yelo sa kanyang katawan, at pagkatapos ay nagpanggap na walang nangyari at bumalik sa labas. Sa sandaling ito, bumalik na sa normal si Su Qingzhou, parang isang maamo at marangal na prinsesa. Asawa, pag-usapan ang kasalukuyang sitwasyon at kung ano ang susunod nating gagawin, mahinang sabi ni Su Qingzhou. Mapait ang puso ni Yefan, ngunit hindi siya naglakas loob na sabihin ito. Masasabi lamang niya ang kanyang nakita at narinig sa Demon God Kingdom,
at pagkatapos ay tinanong ang mga babae tungkol sa kasalukuyang sitwasyon ni Dasheng. Na-freeze si Suwang sa yelo. Ay! Pampubliko sa palasyo. Nang marinig ang balitang ito, hindi mapigilan ni Ye Fan na mabigla. To be precise, si Suwang ay nagyelo pa rin pagkatapos niyang dumaan sa Chaos God's Punishment, sabi ni Chu Yunyao, kumuha ng tablet at nag-click sa isang video. Tiningnan ito ni Ye Fan at nakitang ito ay isang surveillance camera na nakuna ng labanan sa palasyo. Nag-iwan ako ng ilang surveillance camera sa palasyo. Bagamat ang ilan sa mga ito ay napinsala ng labanan, mayroon pa ring ilan na magagamit, sabi ni Chu Yunyao. Hinawakan ni Ye Fan ang tablet at ilang beses na pinanood ang maikling labanan. Sa katunayan, ang camera ay hindi makakuha ng maraming mga detalye ng eksena, dahil ang bilis ay masyadong mabilis, na nagreresulta sa pagbaril ng lens ng camera, ito ay purong teleportasyon. Gayunpaman, kahit na ganoon, nararamdaman pa rin ni Ye Fan ang lakas ni Ye Xuanguang sa pamamagitan ng screen. Ang dugong Qinglong, sa larangan ng pagkontrol ng enerhiya ng tubig, ay talagang kayang pigilan ang lamig ng isang araw. Hindi may dagdag ang panloob na pagkabigla ni Ye Fan. Pagkatapos ng parusa, gaano kalakas si Suwang? Siyempre kayang talunin ni Ye Fan si Suwang, ngunit ang pagyayelo kay Suwang gamit ang yelo ay hindi isang konsepto. Kahanga-hanga si Ye Xuanguang, walang duda tungkol dito, ngunit sa palagay ko ang isa sa tatlong Phantom God na pinangalanang Dobrik ay nakakatakot din. Marami na akong nakitang mga salamangkero sa korte ng Diyos, at ang mga Magic Circle na tulad niyan ay kadalasang kinakanta ng maraming salamangkero. Ang Super Magic Circle na lumitaw. Gayunpaman, ang Dobrik na ito ay isang instant group high-level magic lang, at madali itong gawin. Ang ganitong uri ng salamangkero, natatakot ako na madali niyang sirain ang isang lungsod sa isang iglap mag-isa, kinakabahang sabi ni Feng Yaoying. Mapait na ngumiti si Ye Fan, ano ang lungsod? Itong si Ye Xuanguang ay nag-aangkin na kaya niyang lumubog ang kaharian ng demonyo sa isang galaw. Ngayon tila totoo ang sinabi ng lalaking iyon, sa totoo lang, itong si Ye Xuanguang, ang kanyang orihinal na intensyon ay mabuti, ngunit ang kanyang mga aksyon ay masyadong arbitraryo, na naging dahilan upang hindi katanggap-tanggap ang maraming tao. Si Chu Yunyao ay karaniwang walang ekspresyon. Yunyao, hindi mo pa rin ba sinusuportahan si Ye Xuanguang? Siya ay nagmamalasakit lamang sa kanyang sariling hegemonya, at nang hindi naghihintay sa pagkawasak ng sibilisasyon, papatayin niya ang lahat ng uri ng tao ng maaga. Paano niya inililigtas ang mga karaniwang tao? Ang survival of the fittest at the survival of the fittest ay isang bagay, ngunit bakit dapat sundin ng lahat ang kanyang plano at makinig sa kanya? Tumanggi si Xiao Ziner na tanggapin ito. Parang arka na lumilipad sa magulong kawalan. Kapag nakatagpo ito ay tiyak na makipagpalitan ng putok, at walang puwang para sa negosasyon. Para kay Ye Xuanguang, walang sibilisasyon ang dapat pag-usapan. Sa pamamagitan lamang ng pananatili sa kanyang sariling mga ideya maaari siyang magtagumpay. Walang perpektong paraan upang ipagpatuloy ang sibilisasyon. Masasabi lamang na pinili niya ang pinakamalupit na paraan. Nagkibit balikat si Chu Yunyao. Nakasimangot o tumango, halatang may sariling ideya. Asawa, ano ang susunod na gagawin natin? Na si Ye Xuanguang ay nagpadala ng mga imbitasyon at naghahanda na idaos ang Doomsday Conference. Dapat ba tayong maghintay, o pumunta upang iligtas ang mga tao ng maaga? Tanong ni Nayen Rujiao. Iligtas ang mga tao. Iligtas si Suwang. Ngumiti si Ye Fan nang walang magawa. Hindi naman sa ayaw ko siyang iligtas. Una, hindi ako sigurado sa ngayon, at pangalawa, hindi manganganib ang buhay niya pansamantala. Dahil may 3 buwan pa, dapat nating gamitin ito ng gusto. Gusto ng Obsidian Legion na manalo sa mga master ng buong mundo, gamitin ang kanilang mga psionic bomb, o sumali sa kanila. Ang aming layunin, ay protektahan ang pinakamaraming tao hanggat maaari, at maiwasan ang pagkawasak ng mundong ito. Fanner, kahit ikaw ay hindi siguradong matatalo mo si Ye Xuanguang. Sa pagkakataong ito, naglakad pabalik si Ye Wangto at ang kanyang asawa, at halatang umalis na ang pangalawang anak na babae ni Feng Qinglan. Tumango si Ye Fan, at least mula sa video, hindi ko siya matatalo ngayon. Kahit na maghiwa-hiwalay ang quadruple, Ye Fan sa palagay ko ay hindi sapat na makipagkompetensya kay Ye Xuanguang, hindi banggitin, hindi niya kayang gawin ang quadruple disintegration sa mahabang panahon. Nag-aral siya sa ring sa loob ng 200 taon, at ang mga pangunahing bagay na dapat pagbutihin ay ang panloob na lakas at layunin ng espada. Bagamat bumuti na rin ang kanyang pisikal na kaangkupan, hindi ito sapat para maghiwa-hiwalay, magpatatag, at ganap na makabisado ang ika-4 na layer. Ang tanging maaaring magkaroon ng pagkakataon ay ang buong katawan na Purgatory Sword Demon, ngunit iyon ay karaniwang isang sugal. Siya rin ay umaasa na panatilihin ang mundo, hindi bababa sa ilang mga tao upang mabuhay. Kung ang espadang demonyo ang gagamitin, ang lahat ng ito ay maaaring mabasag. Kung gayon, ano ang dapat nating gawin? Anak, huwag kang matapang, gusto lang ni nanay na mabuhay tayo ng maayos. Nagmamadaling pangungumbinsi ni Ji Soxan. Si Ye Wanqing at Ye Hang sa gilid ay mukhang labis na nag-aalala. Bagamat nakaramdam ng matinding pressure si Ye Fan, ngumiti pa rin siya, mayroong 3 buwan pa.
May pagkakataon pa. Ngayon ang balita ng Doomsday Meeting, ang magulong walang laman, ay kumalat, at ang baha ay nagsimulang magulo. Fan. Anak ko, ang aming Shenlong clan ang nanguna, at ang 4 na major clans ay nakabuo na ng alyansa sa Chosen Family. Isasama rin natin ang lahat ng mga ninuno na maaaring tawaging sama-sama, kasama ang Odin Empire, ang Divine Court, ang Ilang, ang Asgard, at ang Devil's Palace. Pag-usapan natin ang mahalagang bagay na ito ng buhay at kamatayan. Nakatanggap lang ako ng balita mula kay Elder Yao, at sana ay dapat kang sumulong. Pagkatapos ng lahat, kailangan ng lahat ng isang tao na tumayo at patatagin ang puso ng militar. Kung hindi tayo makapaghintay na lumaban sa Obsidian Legion, natatakot ako na tayo ay mga tao sa ligaw. Papatayin ang isa't isa. Sumimangot si Ye Fan, naisip din niya na ang pagtatapos ng araw ay magdudulot ng gulat sa lahat ng dako. Ang lahat ng ito ay marahil ang inaasahan ni Ye Xuanguang na makita. Kung mas malakas ang kapaligiran ng Apocalypse, mas maraming tao ang nataranta at natatakot, at magkakaroon ng mas maraming tao na magkukusa na sumali sa Obsidian Legion. Nakikita ko. Pagkatapos kapag handa na ang alyansa para sa oras at lugar, pupunta lang ako doon, napabuntong hininga si Ye Fan. Kahit na hindi niya masyadong gusto ang ganitong uri ng aktibidad, mas gusto niyang mag-concentrate sa cultivation. Ngunit kahit para sa kapakanan ng mga miyembro ng pamilya at mga kapatid, kailangan nating lumapit at subukan ang lahat ng ating makakaya upang mapanatili ang katatagan ng lahat ng partido. Kabanata 2534 na mayroon din akong galit. Nagtanong si Ye Wangto, ang lokasyon ng alyansa ay hindi pa natutukoy. Bagamat iniisip ng angkan na mas angkop na ayusin ito sa Asgard, natatakot ako na hindi ito tatanggapin ng palasyo ng Diablo. Fener, ano sa tingin mo? Maaari mong kausapin si Elder Yao at ang iba pa. Napangiti si Ye Fan, oras na para makipaglaban para sa mukha. Pagkatapos ay pumunta ka lang sa City of Innocence. Ito ay patas sa lahat. Ito rin ang sentro ng prehistoric na kagubatan, at lahat ay malapit doon, sabi ni Ye Fan. City of Innocence. Sumimangot si Ye Wangto, ang lugar na iyon ay kakaiba at mapanganib, at ang pagtitipon doon, hindi ba mali? Natigilan si Ye Fan, tumingin sa mga babae, at nang makita niya ang mga ito na nanginginig ang kanilang mga ulo, alam niya na wala. Wala silang sinabi tungkol sa Sin City. Hindi ito delikado, ang City of Innocence ay isang sangay na ngayon ng aking Divine Sword Sect, at ako ang bagong City Lord, agad na tumawa si Ye Fan. Si Ye Wangto at iba pang miyembro ng pamilya ay agad na nagpakita ng pagkagulat, halatang medyo nataranta bigla. Kuya, paano ang orihinal na may-ari ng lungsod? Medyo nanginginig si Ye Hang sa excitement. Nagkibit balikat si Ye Fan, pinatay ko siya. Natahimik muli ang bahay. Bumalik sa katinoan ang puso ni Jisoo, at tuwang-tuwang sinabi niya, "Oh Diyos ko. Fanner, ikaw ang mataas na pari ng barbaric na kagubatan, at kilala ka rin bilang ang nangingibabaw na paraiso." Narinig ko mula sa mga manugang na babae na ang Odin Empire at ang hukuman ng Diyos ay iyong mga tao, hindi ba ibig sabihin nito na ang karamihan sa sinaunang lupain ay nasa ilalim ng iyong kontrol? Kakaiba ang naramdaman ni Ye Fan nang marinig niya ito, "Inay, hindi ko man lang inaangkin na ako ang hari, kaya hindi ko na mabilang iyon." Bakit hindi? Iyan ang katotohanan. Mukhang seryoso si Ye Wangto, ngunit hindi niya maitago ang kanyang pagmamalaki sa kanyang anak, at sinabing, nang umalis ka sa Dasheng at iniwan ang trono sa pamilya Su, naisip mong wala kang pagnanais para sa kapangyarihan. Ang puso. Lumalabas na, ikaw bata ang buong ideya ni Hongwang. Naramdaman ni Ye Fan na padilim ng padilim ang paglalarawan. Bagamat talagang napilitan siyang makarating dito, tila sa mga tagalabas ay baliw niyang inaagaw ang kapangyarihan ng lahat ng partido. Hindi siya nag-abalang magpaliwanag, anyway, it's the City of Innocence. Dapat lahat ng Wilderness, Odin Empire, at Asgard makipag-ugnayan sa akin. Kapag kinausap ko sila, maiintindihan nila. Okay. Saka ko sasabihin sa matanda ang tungkol dito. Tumalikod si Ye Wangto at naglakad palayo, na parang gusto niyang sabihin agad sa mundo na ang lungsod ng kawalang kasalanan ay, pinangalanang Ye. Ang Ye Wangto na ito ay ipinagmamalaki na hindi siya ang may-ari ng lungsod. Ngumiti si Ji Soxon at inikot ang kanyang mga mata. Nang makita ang mga ekspresyon ng kanyang mga magulang, nakaramdam ng kaunting emosyonal si Ye Fan. Ngayon, siya na lang ang tanging pag-asa sa mata ng maraming tao. Kung siya ay bumagsak din, ang prehistoric civilization ay ganap na matatapos. Hanggat hindi sila sumusuko, pananatilihin nila ang motibasyon na ipagpatuloy ang pamumuhay at pakikipaglaban. Kuya, hahanap ba tayo ng susunod na pagtataguan? Nag-aalala ako na banta ka sa amin ng Xuanlong Emperor, mahihirapan ka, nag-aalalang sabi ni Ye Wanqing. Saglit na nag-isip si Ye Fan, pagkatapos ay umiling at nagsabi, hindi na kailangan, kung gayon ay malamang na alam ni Ye Xuanguang na narito ka, at kung talagang gusto niyang magpadala ng isang tao. Maaga pa sana niya ginawa. Dapat siyang maging sigurado tungkol sa pagdaraos ng Doomsday Conference. Talagang mayabang ang lalaking ito, ngumuso si Xiao Ziner. Walang lakas na tinatawag na pagmamataas, dapat siyang tawaging tiwala sa sarili, sabi ni Ye Fan. Hoy, bakit may mga ambisyon ka ng iba?
Kumunot ang noo ni Xiao Ziner at sinabing, hindi ka pa ba lumalaban, sa tingin mo matatalo ka? Hindi ko sinira ang aking prestihiyo, ngunit ang kalaban ay napakalakas, kaya dapat nating igalang ito, sa pamamagitan lamang ng paggalang sa malakas maaari kang maging mas malakas. Nang matapos magsalita si Ye Fan, bigla siyang nakaramdam ng kung ano at sinabing, may darating, lalabas ako para salubungin ka, huwag kang lalabas. Sa isang pag-iwas, dumiretso si Ye Fan sa labas ng bahay at tumalo ng ilang daang metro sa hangin. Sa kalangitan, may tatlong magsasaka na naghihintay, ngunit ang iba sa mansyon ay hindi makita ang kanilang pag-iral. Isa sa kanila, nakita niya sa arko noon, si Teng Jiuxiao. Sa tabi niya, may isang Batman na nakakita noon, isang itim na balabal at parang vampira. Ang isa pang lalaki, ang pinakakahanga-hanga kay Ye Fan, dahil ang taong ito ay naging invisible. Bagamat alam niyang nakatayo siya roon, hindi niya ito nakikita, at napagtanto lamang ang kanyang pag-iral sa pamamagitan ng pangunawa. At ang cultivation base ng invisible na lalaking ito, pakiramdam ni Ye Fan na hindi ito mas mahina kaysa kay Shu Lanteng. Malamang, ito ang misteryoso at pinakamalakas na tao sa arka noon. Your Excellency Sword God, nagkita na ulit tayo. Matagal na kitang hinihintay. Nabalitaan ko na nagpunta ka sa Demon God Kingdom at pinatay ang isa sa tatlong Phantom God ng Obsidian Legion. Ikaw ay kasing lakas ng dati. Magalang nang umiti si Teng Jiuxiao. Napangiti si Ye Fan, nang bobola mo ako kapag nagkita tayo. Bakit, nag-aalala akong papatayin kita tulad ni Delia at ng iba pa? Hehe. Your Excellency Sword God, nagbibiro ka. Ngumiti si Teng Jiuxiao, ngunit kitang-kita ang kanyang mga mata. Mayroong ilang pag-iingat. Kung natatakot ka, bakit mo ako pinuntahan? Maaaring may hula si Ye Fan, ngunit nagtanong pa rin siya. Seryoso ang itsura ni Teng Jiuxiao, pakilala ko muna, ang Batman dito ay si Damian, at ito si Harry mula sa Light Clan. Sila ang pinakamaparaan at maparaan na miyembro ng iba pa nating kaban. Ang dalawang makapangyarihan. At ako, bilang miyembro ng Shenlang Clan, ay napili bilang negosyador sa pagkakataong ito. Ang tatlo kaming magkasamang pumunta rito, umaasang pag-usapan ang isyu ng Arco kasama ng inyong kamahalan na Sword God. Anong nangyari kay Fang Zhou? Mahinang tanong ni Ye Fan. Iyong kamahalan na Sword God, masyadong minamaliit ni Delia ang lakas ng kanyang kamahalan Sword God. Dinanas niya ang mga kahihinatnan at namatay. Gayunpaman, ang natitirang mga miyembro sa amin ay walang mali siya sa inyong kamahalan. Hinanap namin ang buong dagat at wala kaming nakita. Ang bakas ng kaban. Malamang na ang arka na iyon ay inookupahan ng inyong kamahalan na Sword God, tama ba? Tanong ni Teng Jiuxiao. Hindi ito itinanggi ni Ye Fan, bakit, gusto mo pa bang ibalik ko sa iyo ang arko? Siyempre, ayaw din naming puwersahang lumaban sa inyong kamahalan na Sword God, umaasa lang kami na makakabalik kami sa arko. Kung tutuusin, ang Arc 8 ay napakalaki, kaya hindi mo dapat isipin, maaari mo bang i-accommodate ang 12-12 ng mga miyembro ng Chaos Realm na crew natin? Sabi ni Teng Jiuxiao na may medyo nakakabigay puri ng ngiti. Tumigil ka sa pagngiti sa akin. Lumubog ang mukha ni Ye Fan, ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng intensyong pumatay. Natakot nito ang tatlo ni Teng Jiuxiao at agad na naging alerto, at mabilis na umatras ng mahigit 100 metro. Anong sinabi mong walang mali siya sa akin? Hindi mo ba alam kung kailan nagsimula si Delia? Napatay ko sila sa ilang segundo sa labanang iyon. Kung tug of war iyon, alam ng Diyos kung darating ka at saksakin sila sa pabalik. Fang Arc, takot sa kamatayan, lumapit muli. Ang tingin mo ba sa akin ay tanga, o wala kang utak? Ngumisi si Ye Fan. Ang mukha ni Teng Jiuxiao ay namutla, at halatang alam niya na ang kanyang mga salita ay hindi matibay. Your Excellency Sword God, alang-alang sa pagiging miyembro ng Shenlang Clan, maaari mo ba akong bigyan ng pagkakataon? Wala na ba talagang puwang para sa negosasyon? Napaisip ito sandali ni Ye Fan at nagtanong, sagutin mo muna ako. Tanong, anong problema, sabihin mo sa akin. Ang Obsidian Legion ay may tatlong kaban. Sa lakas ng iyong 12-12 ng mga tripulante sa Chaos Realm, bakit hindi ka pumunta sa Xuanlong Emperor ng Obsidian Legion, ngunit lumapit sa akin? May sama ka rin ba sa Xuanlong Emperor? Tanong ni Ye Fan. Kabanata 2535 Hindi ako optimistiko. Mapait na ngumiti si Teng Jiuxiao, ang Xuanlong Emperor ay dugo ng Qinglong, at sa pagtingin sa buong eroplano ng Teiso, mahirap hanapin ang pangalawa. Kung kaaway ka ng isang powerhouse na may maalamat na bloodline na tulad niya, paano natin ito magagawa? Mabuhay! Tungkol naman sa Chaos Void, hindi pa namin na-encounter ang Obsidian Legion, ngunit sa kabutihang palad, hindi kami inatake ng mga ito. Gayunpaman, sa huling sibilisasyong ating dinaanan, nakatagpo natin ang mga mandirigmang Obsidian Legion. Dahil wala ito sa magulong Void, kaya hindi ito ginawa ng lahat ng direkta, ngunit nakakuha lamang ng pangkalahatang pag-unawa dito, at maayos ang lahat. Dahil dito, alam natin ang pinagmula ng Obsidian Legion, ang layunin ng Xuanlong Emperor, at ang ilan sa kanilang mga panuntunan. Teng. Napabuntong hininga si Jiu Zhao, ang kamahalan ay nasa ating arka,
at alam mo na tayo ay isang grupo ng mga malayang nakaligtas sa katapusan ng mundo. Bagamat si Delia ang kapitan, wala siyang karapatang pilitin kaming sumunod sa kanya, at wala siyang karapatang gawin kaming lahat. Nagsumikap siya. Gayunpaman, sa sandaling sumali siya sa Obsidian Legion, ito ay isang hukbo, isang imperyo, at lahat ay kailangang sumunod kay Yeshuangguang. Kung sumali tayo sa Obsidian Legion, kailangan nating magtrabaho para kay Yeshuangguang na hindi natin gusto. Sa wakas ay naunawaan ni Ye Fan nang marinig niya ito, ang mga taong ito ay natatakot sa kamatayan pa rin. Gusto ni Yeshuangguang na bumuo ng isang super-mobile na imperyo na maaaring umiral magpakailanman sa Tesu Plain. Ang kanyang mga ambisyon ay walang limitasyon, patuloy na nagpapalawak ng kaban at nagre-recruit ng malalakas na manlalaro. Sa prosesong ito, hindi mabilang na mga sundalo ang pupunta sa larangan ng digmaan, na nangangahulugang hindi mabilang na mga sakripisyo. Bagamat ang mga taong may kakayahan ay magkakaroon ng higit at mas malakas na puwersa, marami silang makukuha sa ilalim ni Yeshuangguang. Gayunpaman, sa prosesong ito ng pananakop, mas marami ang mamamatay. Ang grupo ng mga tao ni Teng Jiuxiao ay kabilang sa mga nais lamang na pumanig sa kapayapaan at ayaw masangkot sa mga alitan. Inyong kamahalan na Sword God, nasisiyahan ka ba sa sagot na ito? Si Teng Jiuxiao ay medyo taos puso. Sinabi ni Ye Fan, kung lahat kayo ay lalapit sa akin, hindi kayo matatakot na kami ni Yeshuangguang ay magiging magkaaway at isangkat din kayo. Nahihiyang sinabi ni Teng Jiuxiao, Your Excellency Sword God, hindi namin sinabi na gusto naming samilong sa iyo. Gusto lang naming ibalik ang kaban, may paraan lang palabas. Kung tungkol sa kaaway ng Obsidian Legion, iyan ang iyong kalayaan. Bukod dito, kahit na sumali ka sa amin, hindi ito magiging sapat upang maapektuhan ang tagumpay o kabiguan. Bagamat malaki ang bilang ng Obsidian Legion, ito talaga ang pinaka. Ang susi ay si Yeshuangguang at ang tatlong magical na Diyos. Sa 12 ng mga tao na naiwan dito, natatakot ako na kahit ang tatlong magical gods niya ay hindi kayang harapin. Ito. Sa lakas ng Your Excellency Sword God, kaya niyang patayin si Wu Yeyanbo. Talagang hinahangaan namin ito. Dahil wala kang maibibigay sa akin, bakit kita tutulungan? Tanong pabalik ni Ye Fan. Mapait na ngumiti si Teng Jiuxiao, hindi ka namin matutulungan na labanan ang Obsidian Legion, ngunit maaari rin nating pag-usapan ang iba pang aspeto. Mayroon kaming 12 ng miyembro ng Chaos Realm, hindi ba talaga kami makakatulong? Kamahalin. Nawala sa pag-iisip si Ye Fan, ngunit hindi niya akalain na ang mga taong ito ay may anumang pagsasabuatan. Kasi, napakalinaw ng mga hinihingi ng grupong ito ng mga tao, gusto lang nilang mabuhay, pero ayaw nilang maging kanyan sa Obsidian Legion. Gayunpaman, dahil ayaw nilang maging kaaway ng Obsidian Legion, ano ang magagawa nila para sa kanilang sarili? Walang magawang sinabi ni Teng Jiuxiao, kamahalan na Sword God, maaaring wala kang alam. Ayon sa mga kalkulasyon, ang sibilisasyong ito ay nasa hinaharap sa hinaharap. Makalipas ang halos 1 taon, nawala ito. Mayroon kaming mga ether engineer, at gusto naming gumawa ng isang maliit na arka. Ngunit ang Obsidian Legion ay sinakop na ang mga mahiwagang minahan ng kristal sa mundong ito. Gumagawa sila ng 2 bagong super arca na parang baliw. Ipinadala ng Xuanlong Emperor ang ulo ng kanyang 3 Phantom Gods, si Di Tianzhao, kasama ang isang grupo ng mga elite, upang bantayan ang Magic Crystal Mine. Ang tanging lugar na maaari nating puntahan upang mangolekta ng mga mahiwagang kristal na mina ay ang lungsod ng kawalang kasalanan. Ngunit ang lungsod na iyon ay iyong teritoryo, at hindi kami nang ahas na saktan ka. Kaya pagkatapos naming pag-usapan ito, nagpadala kami ng 3 sa aming mga kinatawan upang makipag-usap sa iyo. Kapag ang mga salitang ito ay lumabas, ito ay talagang desperado na maagrabyado. Ang puso ni Ye Fan ay natigilan, ano ang sinasabi mo? Ang Magic Crystal Mine ay inookupahan ng Obsidian Legion. Bakit, hindi mo ba alam? Natarante si Teng Jiuxiao. Kumislap ang mga mata ni Ye Fan. Kababalik lang niya at hindi pa niya nakontak si Liu Qinghao. Hindi niya inaasahan na pati ang Magic Crystal Mine ay nadala. Kaya, ngayon gusto nilang gumawa ng arka at markinang mag-isa. Ang Doomsday Fortress ay dapat dumaan sa Obsidian Legion. Pagkatapos mag-isip ng ilang sandali, sinabi ni Ye Fan, gusto kong gawin ninyo ang 2 bagay para sa akin. Kung susundin ninyong lahat ang aking mga kinakailangan at gagawin ang inyong makakaya, hahayaan ko kayong lahat. Araw ng paghuhukom, samilong sa arko. Tuwang-tuwa si Teng Jiuxiao noong una, ngunit nag-aalangan. Your Excellency, kung kalaban namin ang Obsidian Legion, hindi namin gagawin. Huwag kang mag-alala, ang inayos ko para sa iyo ay hindi nagbabanta sa buhay, sabi ni Ye Fan. Tumingin si Teng Jiuxiao kay Harry at Damian sa tabi niya, at pagkatapos na tila natanggap ang kanilang pagpayag, nagpatuloy siya sa pagtatanong, maglakas loob na magtanong kung alin ang 2 bagay. Ang unang bagay, sa 3 buwan bago ang Doomsday Conference, malamang na ang Chaos Void ay patuloy na lalapit, at ang masasamang espiritu ay lilito ng higit at higit sa lahat ng mga partido.
Nais kong magpadala ka ng mga tao upang tumulong sa pag-alis ng masasamang espiritu sa Odin Empire, sa ilang, at maging sa kaharian ng Demon God, at protektahan ang mga taong iyon sa ibaba ng banal na lupain hanggat maaari upang lumikas. Magpapadala ako ng ilang krusada, Odin, at mga ganid na hukbo upang makipagtulungan sa iyo. Gumawa ng plano, gagawin nila ito, kailangan mo lang maging mga thug. Ang pagpatay sa masasamang espiritu ay hindi dapat maging mahirap para sa iyo sa magulong kaharian. Nagkatinginan si Teng Jiuxiao at ang tatlo, at mabilis na sumang-ayon, oo, napaka-experience namin sa pakikitungo sa masasamang espiritu, at magagawa namin ang aming makakaya para tumulong. Ang pangalawang bagay, kailangan ko ang iyong mga inhinyero ng Ether upang pumunta sa lungsod ng kawalang kasalanan at tumulong sa pagtatayo ng silungan. Nang marinig ito, sumimangot si Teng Jiuxiao. Ang Ether ay ang teknikal na susi sa Arco. Kung walang mga inhinyero, gagawin nila kung gusto mong umalis sa Arca, makakatagpo ka ng maraming problema. Ang hakbang ni Ye Fan ay hindi lamang para gamitin ang Ether para magtayo ng isang shelter ng mas mahusay at mas mabilis, kundi pati na rin ang paglaman ng mga taong ito. Your Excellency Sword God, ikaw ay talagang matapang at maparaan. Ordinaryong tao, tiyak na hindi kami papayag. Gayunpaman, ayon sa impormasyon na aming narinig mula sa iba't ibang partido, Lord Sword God, naniniwala kami na ang iyong kamahalan ay isang tao ng kanyang salita. Kaya, handa kaming makipagtulungan sa inyong kamahalan na Sword God. Nakangiting tumanggo si Teng Jiuxiao. Inaasahan ni Ye Fan na ang mga taong ito ay walang pagpipilian. Pagkatapos ng lahat, ang pakikipaglaban sa masasamang espiritu ay mas mabuti kaysa sa pagpunta sa Obsidian Legion. Kung gayon ay kasama ka. Bumaba na tayo, kukontaken ko ang lahat ng partido at hahayaan ang tatlong bansa na magpadala ng mga tropa upang kumonekta sa iyo, sabi ni Ye Fan. Kaagad, sinundan ng tatlo si Ye Fan at bumalik sa lupa. Nag-aalala pa rin ang mga babae sa nangyari nang makita nila ang biglaang pag-atake. Ang dalawang misteryosong bisita na lumabas ay medyo nataranta. Nang ipakilala ito ni Ye Fan, nalaman niya na ito ay talagang tatlong tao, at lahat sila ay mga tao sa Arca noon. Lahat sila ay nagulat at nagpupuyat. Gayunpaman, ang pakikinig kay Ye Fan Fanyi ay ipinaliwanag na ang mga kababaihan ay nadama na ito ay ginagamit ang pinakamahusay na paggamit ng lahat. Ginamit ni Ye Fan ang marka ng Barbarian God para makipag-ugnayan kay Bukohar, at pagkatapos ay nakipag-video call kay Exilin Yuan ng Odin Empire. Lahat sila ay may maraming bagay na dapat talakayin kay Ye Fan, tungkol sa Doomsday Meeting ng Obsidian Legion, at ang pagsalakay ng masasamang espiritu sa ilang. Sinabihan sila ni Ye Fan na huwag mag-alala, at sinabi sa kanila ang balita ng pagpapadala ng mga cultivator sa Chaos Realm sa kanilang hukbo upang suportahan sila, at hayaan silang magayos. Tuwang-tuwa sina Exilin Yuan at Bukohar nang marinig nila ito, at agad na nagsimulang magayos. Para sa panig ni Das Heng, direktang hiniling ni Ye Fan si Ye Wangto na kumonekta, gayunpaman, ngayon ang maharlikang pamilya ng pamilyang Su ay umiiral sa pangalan lamang. Sasabihin ko muna sa iyo, bagamat kailangan mong umasa sa iyong mga tao upang labanan ang masasamang espiritu, ngunit kung magpapakita ka at magpapalabas. Magpanggap na mga tiyuhin sa hukbo, huwag mo akong sisihin sa pagiging walang awa sa ilalim ng espada, babalaan ni Ye Fan sa kalsada. Paulit-ulit na iwinagayway ni Teng Jiuxiao ang kanyang mga kamay, huwag kang manggahas, kamahalan na Sword God, alam mo rin na hindi namin kayang masaktan kahit saan. Ang kaalaman sa sarili na ito ay naroon pa rin. Speaking of this, may kaunting lungkot sa tono niya, at nasa kaharian pa ng kaguluhan, pero parating na ang Doomsday, kaya ganito lang siya makakaligtas. Matapos matamaan ni Ye Fan ang patpat, nilagyan niya ng isa pang matamis na jujubi ang nakaraan, huwag kang mag-alala, basta't matupad mo ng mabuti ang aking ipinagkatiwala, kahit mamatay ako, ibabalik ko sa iyo ang kaban. Nang marinig ito, nakahinga ng maluwag si Teng Jiuxiao, yumuko ng may paggalang, at sinabing may panghihinayang, kamahalan na Sword God, sa iyong lakas, maaari kang pumunta sa Obsidian Legion at makakuha ng posisyon ng kapitan. Ang hinaharap, umupo din at magpahinga, bakit gusto mong maging kalaban ng Xuanlong Emperor para sa kapakanan ng isang sinaunang mundo na may maikling buhay? Ngumiti si Ye Fan, bakit, iniisip ninyong lahat na talagang matatalo ako? Bumantong hininga si Teng Jiuxiao, hindi kami. Alarmist, ngunit ang aming 12 ng mga tripulante ay hindi masyadong optimistiko tungkol sa mga pagkakataon ng iyong kamahalan na manalo. Iyon ay, ang Qinglong bloodline, na mas bihira kaysa sa artistikong paglilihi ng emperador. At narinig ko na nalampasan ni Ye Xuanguang ang Triple Dragon Calamity, hindi ito simple ang linya ng dugo ng Qinglong ay ang Qinglong ng tatlong kapigatian. Nagtaka si Ye Fan, 3 Tribulations Azure Dragon. Divine Dragon Tribulation. Ano ang ibig mong sabihin? Ito ang unang pagkakataon na narinig niya ang ganoong pahayag. Kabanata 2536 na siyam na kapigatian. Nakita ni Teng Jiuxiao na hindi gaanong alam ni Ye Fan ang lahat ng ito, at medyo nagulat, walang record ng siyam na layer na Shenlong Tribulation, sa 9 changes of the Divine Dragon sa mundong ito. Hindi narinig, sabi ni Ye Fan. Mapait na ngumiti si Teng Jiuxiao, hindi nakapagtataka,
ang iyong kamahalan na Sword God ay hindi nagpakita ng labis na pagtataka tungkol sa tatlong kalamidad. Pareho lang. Saglit na nag-isip si Teng Jiuxiao bago nagpatuloy, ayon sa talaan, ang linya ng dugo ng Qinglong ay nalinang sa mahusay na pagiging perpekto, ibig sabihin, pagkatapos naganap na matutunan ang lahat ng mga kasanayan ng linya ng dugo ng Qinglong, kung gusto mong atakihin ang huling linya ng dugo ng banal na dragon, kailangan mong dumaan sa siyam na antas na banal na dragon. Pagnanakaw. Dahil napaka-ilusyon na ng dugo ng Qinglong, kaya sa totoo lang, hindi bibigyan ng espesyal na pansin ng lahat ang siyam na nakawan na ito. Sa mga talaan ng ating sibilisasyon, sa katunayan, ang mga tala lamang ng nakaraang 7 nakawan ang naiwan. Sila ay, Jish, Xingzin, Lei Ting, Zaihua, Wang Qing, Wolang, Tianxiang. Sa huling dalawa, walang tiyak na tala, hindi malinaw kung ito ay nawala, o dahil walang nag-practice nito. Sa partikular, paano lumitaw ang siyam na kalamidad na ito, at anong uri ng anyo? Wala tayong paraan para malaman. Sinasabi na ang bawat kalamidad ay isang hindi malulutas na panloob na demonyo. Kapag natalo ng panloob na demonyo, ang lahat ng nakaraang pagsisikap ay mawawala, at ang kaluluwa ng dragon ay lalamunan, na mas seryoso kaysa sa pagkasira ng katawan. Pero, bawat kapahamakan, kapag nalampasan, ito ay dapat na isang malaking pag-unlad sa kakayahan. At ang tatlong kalamidad ay isang hadlang, ibig sabihin, kung nalampasan ni Ye Xuanguang ang kalamidad ng kulog, siya ay magiging mas kumpleto at mas nakakatakot kaysa sa Qinglong. Pag-iral. Ang mga hindi natin alam kung ano ang nararamdaman ni Qinglong ay hindi natin kayang hulaan kung gaano kalakas ang kapangyarihan ng bloodline. Ang puso ni Ye Fan ay naging mas solemn na, kung ang lahat ng ito ay totoo, ito ay talagang napakahirap. Siya ay may malalim na pag-unawa sa kung gaano kalaki ang puwang para sa pagpapabuti ng mga bloodline kahit na sa kaharian ng 5-clawed Golden Dragon. Nasa kanya na ngayon ang lahat ng dugo ng 5-clawed Golden Dragon, ngunit kung gusto niyang paunlarin ang lahat ng kanyang potensyal, talagang malayo ito sa puntong iyon. May isip kung gaano kahirap linangin ang dugo ng Qinglong sa sukdulan, ang uri ng pagtawag sa hangin at ulan, paglipat ng mga bundok at pag-reclaim ng mga dagat, at isang komprehensibo at walang kapantay na kaharian. At ang Ye Xuanguang na iyon, naganap ng nakabisado ang Asher Dragon, ay nagmamarcha patungo sa maalamat na dragon, at nalampasan ang tatlong kapigatian. Bukod dito, ang isang malakas na tao na nabuhay ng napakatagal na panahon ay hindi maaaring magkaroon lamang ng kalamangan ng Three Tribulations Asher Dragon. Siya ay dapat magkaroon ng maraming iba pang natatanging mga kasanayan sa pakikipaglaban, at mga kasanayan sa pagpatay. Napakalakas nito, gaano man kalakas si Ye Xuanguang, ito ang eroplano ng Teiso. Hindi ba't ang pinakamataas na kapangyarihan na magagamit niya ay ang kapangyarihan din ng kaguluhan? Hanggat ginagamit ng lahat ang kapangyarihan ng kaguluhan, tiyak na magkakaroon ng pagkakataong talunin siya. Medyo hindi kumbinsido si Xiao Ziner. Napatingin si Teng Jiuxiao kay Xiao Ziner nang may pag-iisip, ang babaeng ito ay isang babaeng phoenix, mukhang napakalakas niya. Ngunit, babae, hindi mo alam, isa sa mga dahilan kung bakit napakalakas ng kaharian ng Qinglong ay dahil ito ay isang kapangyarihan ng dugo na hindi pinaghihigpitan ng mga eroplano. Sa madaling salita, sa katunayan, ang dugo ng Qinglong ay maaaring lumitaw sa anumang eroplano, at ito ay mas katulad ng isang pag-iral na lumalampas sa pangkalahatang konsepto ng enerhiya. Hindi ko masabi, kung tutuusin, kakaunti na lang ang naiwang record ng Qinglong bloodline. Ngunit may isip ng dalaga, kung mapapakilos lamang ni Ye Xuanguang ang kapangyarihan ng kaguluhan, paano siya makakasama sa eroplano ng Teisu sa loob ng daan-daang libong taon? Mahusay na sibilisasyon, hindi kailanman magagapi. Ang lahat ay nahulog sa pagmumuni-muni, sa katunayan, pag-isipan ito ng mabuti, ang Obsidian Legion ay pupunta lahat sa mga pangunahing sibilisasyon sa dulo ng mundo, at tiyak na magkakaroon ng maraming mga sibilisasyon na umunlad sa isang napaka-advance na antas, at mayroong lahat ng mga uri ng mga super powerhouse. Sa katunayan, palaging sinasakop ni Ye Xuanguang ang mga nangungunang powerhouse, at hindi niya pinipiga ang malambot na persimmons. Ang Teisu Plane, sa mga tuntunin ng enerhiya, ang kapangyarihan ng kaguluhan ay ang rurok, ngunit ang kapangyarihan, ay hindi lamang enerhiya, sabi ni Teng Jiuxiao. Hindi man ito masyadong naintindihan ng lahat sila ay sumang-ayon sa pahayag na ito, at maraming tao ang tumango. Bumulong si Xiao Ziner, ikaw, sinasabi mo ito sa lahat ng paraan, marami ka bang alam? Ngumiti si Teng Jiuxiao, huwag ka nang magsabi ng iba, sabihin mo lang si Di Tianzhao, ang pinuno ng 3 multo na Diyos, siya ay isang bihirang Chaos, powerhouse, ang siyam na kaharian ng Chaos. Ang gayong mga powerhouse na handang manirahan sa serbisyo ni Ye Xuanguang ay sapat na upang patunayan na ang kapangyarihan ni Ye Xuanguang ay matagal nang lumampas sa limitasyon ng kapangyarihan ng kaguluhan. Chaos. May mga tao mula sa Chaos Clan sa 3 Illusory Gods. Labis na nagulat si Ye Fan, mukhang matagal nang nawala ang pamilyang Honghuang the Chaos. Ang aming prehistoric Chaos Clan ay sinasabing kinubkob at winasak ng ilang iba pang malalaking angkan noong sinaunang panahon, at nawala ng mas maaga kaysa sa Tautay at iba pang mga clan, na pabuntong hininga din si Ye Wangto, na nasa tabi niya. Oo, dahil napakadelikado ng Chaos Family, maagang napuksa ito sa ating sibilisasyon.
Ngunit sa iba't ibang sibilisasyon, palaging may ilang miyembro ng pamilya ng Chaos, at si Di Tianzhao ay isa sa mga nangungunang eksperto sa Chaos Clan. Sabi ni Teng Jiuxiao, anong klaseng bloodline talent meron ang Chaos Clan? Parang wala akong nakitang records. Nagtataka na tanong ni Ye Wanqing. Napapikit si Teng Jiuxiao, ang talento ng Chaos Clan ay tinatawag na Three Natures, ngunit hindi ko alam kung para saan ang talentong ito. Ito raw ay isang napakasama at makapangyarihang talento, ngunit dahil ang Chaos Clan mismo ay may mahirap na makabisado, kung hindi ka mag-iingat, madaling mapasok sa gulo. Kaya sila ay lubhang mapanganib, at sila ay papatayin ng iba pang mga angkan ng magkakasama. Three Natures. Kumunot ang noo ni Ye Fan, talagang curious, anong klaseng talent ito? Sa paghusga mula sa mga talento ng angkan tulad ni na Tao Tai, Chongqi, at Tingto na nakita ko noon, tiyak na napakapambihira ang Chaos. Sa ilalim ng Xuanlong Emperor, mayroong hindi mabilang na mga Panginoon. Pero buti na lang at ang tatlong Phantom Gods lang ang dinala niya sa tabi niya, at hindi siya sinamahan ng isa pang Obsidian Legion Arc, kung hindi ay mas magulo pa. Ano, Obsidian Legion, higit sa 3 kaban. Siyempre hindi ito titigil, sabi ni Teng Jiuxiao, ang Xuanlong Emperor ay tinatahak ang magulong kawalan sa daan-daang libong taon, hindi banggitin ang kanyang mga sundalo, ngunit ang kanyang mga anak lamang, natatakot ako na mayroong daan-daan. Ang pinakamalaking kaban lamang ang kanyang sinamahan, at ilang maliliit na kaban, at hinayaan niya ang kanyang mga nasasakupan at mga anak na pamahalaan ang mga ito. Ang kaban ng kanilang Obsidian Legion ay may eksklusibong signal ng komunikasyon, at kung magkita sila sa magulong kawalan, hindi nila sasaktan ang sarili nilang mga tao. Ito rin ang mga mandirigma ng kanilang Obsidian Legion, privately told US. Sa pagkakataong ito, nagpa siya ang Xuanlong Emperor na magtayo ng isang malakihang arka dahil sa kasaganaan ng mga mahiwagang minahan ng kristal sa Hongwang. Pagkatapos ng lahat, hindi lahat ng sibilisasyon ay may sapat na mga mina ng mahiwagang kristal. Hindi napigilan ni Ye Fan ang mapabuntong hininga. Ang Yeshuangguang na ito ay talagang nagnanais na bumuo ng isang mobile obsidian empire. Your Excellency Sword God, pagkatapos pakinggan ang sinabi ko, dapat ay mas alam mo na ang Obsidian Legion ay hindi madaling guluhin. May 3 buwan pang natitira, kung gusto mong magbago ng isip, may pagkakataon pa talaga. Bumantong hininga si Teng Jiuxiao, at saka umalis kasama ang dalawa pa. Pagkatapos, umalis si Teng Jiuxiao, saglit na tulala ang silid. Tahimik, tila mabigat ang loob ng lahat. Ngunit biglang may sinabi si Shilanyo, na naging kakaiba sa kapaligiran. Sa daan-daang mga bata, dapat mayroong maraming kababaihan sa paligid ng lalaking iyon. Parang may naisip si Shilanyo. Namumula pa rin ang mukha niya. Ang mga babae ay may iba't ibang ekspresyon, tumitingin sa isang tao na may pangunawa. Kabanata 2537 Ice the Water. Namula si Ye Fan, anong oras na? Anong iniisip mo? Si Ye Wangto sa gilid ay naramdamang hindi angkop na tumayo dito, umubo ng 2 beses, tinawag sina Ye Hang at Ye Wanqing, at naunang umalis. Bagamat tila ang bawat araw ay napaka-tense, kailangan kong gawin ang maraming bagay, at kailangan kong subukan ang aking makakaya upang linangin. Gayunpaman, bihirang bumalik para sa isang muling pagsasama-sama ng pamilya, at ang buong pamilya ay nagkaroon ng masarap na pagkain ng magkasama ng gabing iyon. Upang hindi maakit ang atensyon ng ilang tao sa labas, hiniling ni Ye Fan ang kanyang pamilya na pumasok sa ring space. Noon lang nalaman ni Ye Wangto at ng kanyang asawa na si Ye Fan ay may singsing na maaaring sundan ng mga babae. Para sa mga practitioner, hindi ang pagkain ng susi, ang mahalaga ay isang pakiramdam. Sa hapagkainan, umikot ang mga pangunahing paksa ng talakayan sa ring space na ito. Ang estado ng Chu Yunyao ay talagang kamangha-mangha. Sinabi ni Ji Soxon nang may paghanga, ang storage ring ay maaari pang gamitin bilang isang buhay na bagay at mabuhay. Kumalat ang balita, matatakot nito ang maraming tao sa kamatayan. Oo. Ito ay isang himala lamang, at ito ay tulad ng isang pambihirang tagumpay. Si Ye Wangto ay namangha din. Nagtataka na tanong ni Ye Hang, Sister Yunyao, malakas ba ang singsing na ito? Napakadelikado ba kapag nag-aaway ang panganay na kapatid? Bahagyang sinabi ni Chu Yunyao, ang singsing na ito mismo ang pinakamatibay na halwang metal na kayang gawin ng Hongwang sa kasalukuyan. Ito ay gawa sa malaking metal. Plus ang kuya muna ang bahala sa sarili niya, unless mamatay siya, mahirap sirain. Lalong magiging mapanganib ang labanan sa hinaharap. Hahanap ako ng paraan upang magdagdag ng ilang pinahusay na Kimon rune sa singsing na ito, at magdagdag ng ilang karagdagang proteksyon, sabi ni Ling Yue. Medyo kakaiba ang tunog ni Ye Fan, Wei, bakit parang sinasabi mo na mamamatay na ako? Kung sakali, huwag kang masyadong mag-isip. Napakurap si Ling Yue. Kinuha ni Ye Fan ang isang malaking paa ng manok at iniabot ito sa dumpling sa tabi niya. Ang sloth bear na ito ay nakahiga sa mga bisig ni Ye Wanqing, hawak ang isang piraso ng karne at walang tigil na kumadyot. Kung may aksidente, tatanggalin ko ang singsing at hahayaang tumakbo kasama mo ang mga dumpling, nakangiting sabi ni Ye Fan. Hindi. Kapatid na Ye Fan, huwag magsalita ng mga nakakapanlulumong salita. Umiling si Wu Yezhen. Ngumiti si Ye Fan at sinabing, niloloko mo ba ako?
Siya nga pala, sure, noong nakikipaglaban ako sa maulap na gabi sa Demon God Kingdom, nagkaroon ako ng bagong pagkaunawa sa iyong shadow dance. Sasamahan kita sa pagsasanay pagkatapos ng pagkain. Oo. Diretso na tumango si Wu Yejo at sinabing may seryosong mukha, kailangan kong magsikap at subukang huwag pigilan si Brother Ye Fan. Makipag-away sa tatlong multo na Diyos na iyon. Sinabi ni Xiao Ziner na may palaban na espiritu sa kanyang mukha, pinatay ni Ye Fan si Ye Shuangguang na iyon, at pinatay ko ang Chaos Emperor na si Tian Zhao. Kunin natin ang lahat ng kaba ng Obsidian Legion. Halika rito, sa kasong ito, kahit na masira ang mundo, maaari nating hayaan ang maraming tao na samilong. Dumampot si Ye Fan ng isang basong tubig at inabot ito kay Su Qingzhou, Madam, tulungan mo akong i-freeze ang tubig. Anong ginagawa mo? Mahinang tanong ni Su Qingzhou. Babuhusan ko si Ziner ng tubig na yelo para magising siya. Mataimtim na sabi ni Ye Fan. Nagtawanan agad ang mga babae. Namumula sa galit ang mukha ni Xiao Ziner, gusto niyang baligtarin ang mesa, tumayo at sumugod sa likod ni Ye Fan, hinawakan ang leeg ni Ye Fan at niyugyug ito ng malakas. Mabaho Ye Fan. Ang lakas ng loob mong pagtawanan ako. Ako. Kung hindi dahil sa presensya ni Ye Wangto at ng kanyang asawa, gusto ng babae na sunugin ito. Tila medyo natigilan ng mag-ama ni Ye Wangto at Ye Hang nang makita nila ang eksenang ito. Hindi maisara ni na Ji Soxan at Ye Wanqing ang kanilang mga bibig sa pagtawa, tila iniisip na napaka-interesante din ni Xiao Ziner. Pagkatapos ng maikli ngunit mainit na pagtitipon ng pamilya, kukunin na sana ni Ye Fan ang mga babae at tumayo para pumunta sa City of Innocence. Pagkatapos ng lahat, ang City of Innocence ay magsasagawa ng Prehistoric Alliance meeting. Bilang host, nauna na lang siyang pumunta doon, habang naglilinang, habang naghihintay sa pagdating ng quartet. Ang oras ay mahalaga, pinapasok ni Ye Fan ang mga babae sa ring at lumipad pabalik sa lungsod ng kawalang kasalanan. Bagamat ang lungsod ng kawalang kasalanan ay hindi nagbago sa pangkalahatan, ang pangkalahatang kapaligiran ay halatang mas maganda kaysa noong naghari ang mga demonyo sa nakaraan, at hindi na ito masyadong madilim. Ang mga bakas ng labanan sa lungsod ay nabura, ang mga gusali ay naibalik, at maraming mga pader ng lungsod ang naitayo. Ang bumagsak na Zuanchen Hall ay inayos at ginawang isang bagong maliit na palasyo. Pinangunahan ni Ye Fan ang mga babae sa loob at nakilala sina Liu Qinghao, Shu Lanteng at iba pa. Welcome Sect Master. Sumaludo ang karamihan. Magkakilala rin ang mga babae at si Liu Qinghao, at natural silang lahat ay ngumiti at kumusta. Dumiretso si Ye Fan sa paksa at nagtanong, may pinadala na ba ang Obsidian Legion dati? Sinabi ni Liu Qinghao, ginawa ko, ngunit hindi ako masyadong nagtagal. Nagsalita lang ako tungkol sa ilang mga post tungkol sa Great Desolate Doomsday Conference, na nakakalat sa lungsod. At dumiretso. Ang tanging inatake ay ang Magic Crystal Mine sa gilid ng sinaunang Muyuan, at lahat ng tao sa minahan, tulad ng gintong mensahero, ay napatay. Ang lugar na iyon ay kontrolado lahat ng Obsidian Legion, at ilang sinaunang demonyo ang napatay. Isang master ng Demon King's Palace, gusto kong pumunta at alamin, ngunit nawalan na ang lahat. Ngunit ngayon dapat nating malaman ang katotohanan, at walang sino man ang pupunta doon upang mamatay. Sect Master, ang Obsidian Army na ito ay masyadong mayabang, bakit hindi mo kami dalhin, tara na at sabay nating patayin ang kanilang Xuanlong Emperor. Kung hindi, iisipin talaga nila na walang tao sa ating prehistoric world. Kumunot ang noo ni Quixen, sobrang galit. Napabuntong hininga si Ye Fan, wala kang ideya tungkol sa lakas ng Obsidian Legion. Hindi ganoon kadali ang bagay na ito. Pagkatapos, maikling ipinaliwanag ni Ye Fan ang kasalukuyang sitwasyon sa mga magsasaka sa Chaos Realm sa lungsod. Nang marinig ito ng lahat, naging mataimtim ang kanilang mga mukha. Sinabi ni Ye Fan, hindi ako sumasang-ayon sa diskarte ng Obsidian Legion, ngunit hindi ko ito pinipilit. Kailangan mong tumayo sa parehong kampo kasama ko. Kaya, kung gusto mong sumali sa Obsidian Legion, lalo na sa Chaos Realm mo, siguradong hindi kita pipigilan. Ako ay hindi sinusubukan na subukan ka. Dahil sa totoo lang, ang presensya o kawalan mo ay walang gaanong epekto sa akin. Kung sasali ka sa Obsidian Legion, hindi kita kamumuhian, tutal, para mabuhay ang lahat. Ang mga ekspresyon ng bawat isa ay komplikado, ang iba ay nagpakita ng pag-aalinlangan, ang iba ay walang magawa, at ang iba ay mapait na ngumiti. Your Excellency Sword God, ang sinabi mo ay talagang nakakasakit sa self-esteem ng matandang ito at ng iba pa, umiling si Ai Luoman at ngumiti. Ngumiti si Ye Fan at sinabing, kailan lang kitang kilala, at walang dahilan para sundan mo ako para makipagsapalaran. Bagamat hindi ligtas na sumali sa Obsidian Legion, ngunit sa kasalukuyan, mas malakas sila. Bagaman ang aking matandang koy ay ayaw mamatay, hinahamak din niya ang ganoong klase ng tao na pumapatay ng mga inosenteng tao ng walang habas. Kung gusto kong mabuhay, susunugin ko, papatayin at pagnakawan kung saan-saan. Hindi ko gagawin. Inilagay ni Quixen ang kanyang kutsilyo sa lupa at nilinaw na hindi siya aalis. Nag-isip si Shu Lanteng, itinaas ang kanyang panulat at isinulat ang salitang, manatili, sa hangin. Wala sa ibang Primal Chaos Cultivator ang umalis.
Ngumiti si Ye Fan. Bagamat alam niyang hindi naiintindihan ng karamihan sa mga tao ang katakutan ni Ye Xuanguang, naantig pa rin siya. Mukhang lahat kayo may tiwala sa akin. Kamahalan na Sword God, lahat tayo ay hindi pa masyadong bata. Bago pumasok sa City of Innocence, sino ang hindi nakapaghanda sa pag-iisip para sa kamatayan? Pinipili na lang nating mamuhay ng may malinis na konsensya. Sabi ni Eroman, at tumanggaw naman ang iba. Nang makita ito, hindi na nagsalita si Ye Fan, okay, kung gayon, ang malalakas na kinatawan at kinatawan ng lahat ng partido sa prehistoric na panahon ay darating sa lungsod ng kawalang kasalanan, kaya guguluhin kita para ipakita ito. Ang mga kinatawan ng angkan ay dapat pumunta upang salubungin ka. Ang Dokang Work, Senior Liu, maaari kang makipag-coordinate. Ngumiti si Liu Qinghao at sumang-ayon, kailangan kong gawin ang lahat, kung tutuusin. Sa kaunting lakas ko, ngayon lang ako makakagawa ng logistic. Nagtawanan ang lahat, at medyo relaxed ang atmosphere. Kaagad na sumunod, hiniling ni Ye Fan si Xiao Jin na samahan si Chu Yunyao sa lokasyon ng Arko, na naglalayong itaboy ang Arko malapit sa lungsod ng kawalang kasalanan upang ipagpatuloy ang pagsasaliksik. Si Ye Fan at ang iba pang mga anak na babae ay nag-set up ng Promise Universe Array sa palasyo at nagpatuloy sa pagsasanay. Kabanata 2538 may pag-unlad. Para kay Ye Fan, bagamat mahalaga ang kanyang sariling paglilinang, hindi siya dapat magmadali. Tila kailangan niyang makabisado ang quadruple disintegration sa lalong madaling panahon. Gayunpaman, hindi ito ang kaso. Dahil alam ni Ye Fan na sa loob ng 3 buwan, kahit na may pagkakaiba sa oras na ibinigay ng formation, magkakaroon lamang siya ng mga 7 taon upang linangin ang kanyang pisikal na katawan. Ngayon ay walang likas na talento upang tumulong, at walang espesyal na pagkakataon. Ayon sa regular na pagsasanay sa gravity, higit sa 7 taon ay hindi sapat para sa katawan upang mapaglabanan ang isang matatag na quadruple disintegration. Sinubukan man niyang mag-practice ng nakakalokang sayaw, hindi na halata ang improvement gaya ng dati. Sa relatibong pagsasalita, maaari siyang makakuha ng higit sa 1,300 taon ng oras ng paliwanag sa pamamagitan ng pag-asa sa mas maraming pagkakaiba sa oras na ibinigay ng Sword God Ring. Sa halip na gumugol ng oras sa pisikal na paglilinang, nadama ni Ye Fan na ang pag-asa sa 1,300 taon na ito upang mapabuti ang kanyang kaharian sa lahat ng aspeto ay maaaring mas mapabuti pa. Talaga, mayroon siyang 3 landas na tatahakin, Sword Intent, Disintegration, at Bloodline. Ang kumpletong Sword Demon, ang asensya ng pagkakawatak-watek, ang Qinglong Bloodline, ang iniisip ni Ye Fan na talagang makakamit ang isang qualitative improvement. Gayunpaman, si Ye Fan ay naguguluhan pa rin kung saang direksyon pupunta. Hindi naman pwedeng madaliin ang ganitong bagay, kung tutuusin, hindi naman ito pwedeng sirain kung gusto mong makalusot. Si Ye Xuanguang ay nagsanay ng daan-daang libong taon bago siya ngayon. Kahit na naintindihan na niya sa loob ng 1,300 taon, para kay Ye Xuanguang, ang oras ay masyadong maikli para banggitin sa lahat. Sa makatuwid, pagkatapos pumasok sa Porma Sion, hindi nagmamadali si Ye Fan na linangin ang kanyang sarili, ngunit inutusan ang mga babae at kapatid na linangin isa-isa. Pagdating ng Doomsday Battle, umaasa si Ye Fan na mapoprotektahan ng mga tao sa paligid niya ang kanilang sarili hanggat maaari. Kung ang ilan pa ay makakalampas sa Chaos God Punishment at maging Chaos Realm tulad ni Xiao Ziner, mas magiging kalmado si Ye Fan. Bukod dito, sa pamamagitan ng paglilinang kasama ang iba at pagtulong sa kanila na umunlad, paminsan-minsan ay makakahanap si Ye Fan ng ilang inspirasyon, na tiyak na hindi pag-aaksaya ng oras. Before I knew it, kalahating taon na ang nakalipas simula nung pumasok ako sa Great Formation para mag-practice. Sa nakalipas na 6 na buwan, isa-isang itinuro ni Ye Fan ang lahat ng tao sa paligid niya, at karaniwang hindi siya kailangan ni Su Qingzhou at Xiao Ziner, ngunit hindi sila gaanong nag-uusap. Lalo na si Su Qingzhou, na napino na ang lahat ng Ganggang Divine Pearls nang hindi gumagawa ng tunog. Alam ni Ye Fan na naabot na ni Su Qingzhou ang banal na espiritu pagkatapos na pinuhin ang butil na ito, dahil alam niya kung gaano kahanga-hanga ang enerhiya ng butil na ito. Para kay Su Qingzhou, ang pagpapabuti ng kanyang kaharian ay tinulungan ng Heavenly Book, at maraming mga ditor ang maaaring iwasan. Si Ye Fan ay medyo naninibugho, ang walang salita na kasulatang ito ay nakatulong kay Su Qingzhou ng masinsinan, ito ay parang may dalang isang omniscient at omnipotent na guro kasama niya. Sa kabaligtaran, gamit ang kanyang Sword God Ring, kinailangan niyang galugarin ang lahat ng mag-isa, at hindi kailanman nagpahayag ng anumang impormasyon sa kanya ng maaga. Pagkatapos ng maingat na pagmamasid, naramdaman ni Ye Fan na ang 3 anak na babae ni Ning Zimu, Wu Yeju, at Shilanyu ay may magandang pagkakataon na matamaan ng Chaos Realm sa panahong ito. Ang 3 babae ay nasa kaharian na ng banal na espiritu. Bilang karagdagan, may mga natatanging kasanayan tulad ng Heaven-level Flying Saber Sword Intent, Double Shadow Dance, at Holy Gu. Kung makakalusot sila sa Chaos Realm, magiging pambihira ang kanilang combat power. Kaya pagkatapos ng kalahating taon, bilang karagdagan sa paglilinang ng mag-isa, nakatuon si Ye Fan sa paglalaan ng 3 babaeng ito, at nagsagawa rin ng maraming aktwal na pag-aaral ng labanan.
Nagsumikap din ang mga babae at ayaw magpigil sa laban, kaya seryoso silang nag-practice. Sa napakalaking larangan ng martial arts, si Yefan ay maingat na nagmamasid at nagtuturo ng isang labanan sa pagsasanay sa pagitan ni Ning Zimo at Wu Yeju. Sinasabing ito ay pagsasanay, ngunit ang dalawang babae ay parehong ginamit ang kanilang siyam na tagumpay, at sila ay halos desperado. Ginamit ni Ning Zimo ang flying knife na Shoyan, na ginawa ng kaliskis ng dragon. Ito ay itinayo ng mga sinaunang taong Soy. Mukha itong kasing manipis ng pakpak ng sekeda, ngunit hindi ito masisira. Ito ay gumagalaw ng walang bakas at walang kapantay na matalas. Sa sandaling ito, tila mayroong hindi mabilang na hindi nakikitang lumilipad na mga kutsilyo, mga guhit ng kulog at kidlat sa buong lugar ng pagsasanay. Hindi napigilan ni Yefan na mapabuntong hininga na ang lumilipad na kutsilyo ay talagang mas angkop para sa imperial na sugo kaysa sa lumilipad na espada, at ito ay magaan at maliksi. Ang lumilipad na kutsilyo ni Ning Zimo ay gumagalaw ng mas mabilis kaysa sa kanyang pagiging espada. Isang Saiyan Shadow ang kumikislap sa makapal na kulog at kidlat. Si Wu Yeshu na may mahabang nakapusod, tulad ng isang duwende, ay may hawak na isang mapusyaw na kulay rosas na maikling sandang sa kanyang kamay. Pagkatapos ng tuloy-tuloy na high-speed refraction movement, umikot ang kanyang katawan at pinunasan si Ning Zimo. Om! Ang dagger sa kamay ni Wu Yeshuang ay nag-vibrate sa napakataas na frequency. Saan man ito dumaan, ang mga lumilipad na kutsilyo ay nawala ng kapangyarihan at nagkalat. Sa isang segundo, naidikit na ni Wu Yekang ang punyal sa lalamunan ni Ning Zimo. Medyo walang magawa si Ning Zimo at nakangiting sinabi, natalo ako sa larong ito. Hihi, binawi ni Wu Yeju ang punyal, sa wakas ay nanalo ako ng isang laro, at natalo ako ng 3 laro ngayon. Hinawakan ni Yefan ang kanyang baba at sinabing, gumagamit si Wu Er ng Shuiying Dagger, sa pagkakataong ito. Siya nga pala, bagaman ang napakataas na dalas ng panginginig ng boses ng sagradong bagay na ito ay maaaring sirain ng ginto at jade, ito ay hindi magagapi, ngunit ang ganitong uri ng panginginig ay talagang nangangailangan na malaman mo kung paano. Upang ilagay ito sa malayo. Nagbukas ka ng isang pag-atake, at nagawa mo ang isang mahusay na trabaho. Mahusay akong tinuruan ni Kuya Yefan. Hindi ko akalain na magagamit ito ng ganito. Masayang ngumiti si Wu Yeshu. Dahil ang dating Snow Cherry Sword ay nawasak noong ito ay lumalaban sa alien invasion. Nang makuha ni Wu Yekang ang napakagandang punyal na ito, pinangalanan niya itong Zuying, na may kahalagahan sa paggunita. Ninger, ang iyong Breakout Thunderbolt, ang gap sa iyong combat radius ay masyadong malaki. Bagamat kailangan mong palawakin ang hanay upang harapin ang Shadow Dance, hindi ito bulag, dapat kang ma-target. Gayun din, ang iyong lumang problema, masyadong umaasa sa pagkakasala at pagtatanggol sa lumilipad na kutsilyo, ang iyong sariling reaksyon ay masyadong mabagal. Sa anumang oras, mag-isip ng mabuti, kapag nasira ng kalaban ang iyong depensa, paano mo igagalaw ang iyong sarili? Sabi ulit ni Yefan. Same time na tumanggaw si Ning Zimo, okay asawa, patuloy akong magsasanay. Hindi rin nakakalimutang magbigay ng matamis na petsa si Yefan, ngumiti siya at sinabi, natatakot ako na ang iyong streamer sword ay mas maagang umabot sa bilis ng liwanag kaysa sa aking pagiging espada. Kapag ang bilis ay umabot sa bilis ng liwanag, tiyak na magkakaroon ng mga pagbabago sa husay. Inaasahan ko kung ano ang magiging espada mo. Ang lumilipad na kutsilyo ni Sister Zimo ay talagang pabilis ng pabilis, at hindi ako nangangahas na gamitin ito ng matagal, kung hindi, susuportahan ko ito. Hindi ito magtatagal ng ganoon katagal na Shadow Dance. Sumang-ayon din si Wu Yeshu. Maaari mong gamitin ang iyong katawan upang maiwasan ito, ngunit hindi ako nangangahas na gamitin ito upang mag-aksaya ng kanyang oras. Magagamit lamang ni Ziner ang Feng Yan upang direktang atakehin siya. Halika, sabi ni Yefan na may emosyon. Sa sandaling ito, sumugod si Xiao Ziner at hinawakan ang braso ng lalaki. Mabaho Yefan. Ito na ang katapusan ng laban, dapat samahan mo ako para matuto. May pambihirang tagumpay ang nanay ko ngayong buwan, dapat kong sunugin ang puwet mo ngayon. Si Yefan ay tumingin ng malapitan. Pulang-pula ang mukha ng babae at nasa sabik. Matapos mapansin ito ng ilang sandali, malamang na mayroon siyang ilang mga punto. Napagtanto mo na ba ang sarili mong mood ng apoy, nakagawa ka na ba ng pag-unlad? Kamakailan, ang pangunahing focus ng paglilinang ni Xiao Ziner ay ang pagmaster ng mood ng apoy. Humph! Lumabas ka at maglaro at malalaman mo. Ang mga mata ni Xiao Ziner ay tila isang maliit na mangkukulam na manggugulo. Oo. Hindi napigilan ni Fan na matawa. Okay, ilang araw na akong hindi nakakalaro, lumabas lang ako para tingnan kung ano ang nangyayari sa labas. Pinsala. Gayunpaman, depende rin ito sa antas ng labanan. Sinamahan ni Yefan si Xiao Ziner upang lumaban, at dapat siyang lumabas para lumaban. Ang babaeng ito ay hindi masyadong napigilan, at ang kanyang kapangyarihang mapanirang ay talagang nakakatakot. Kabanata 2539 na pamana. Nang makitang palabas na sina Yefan at Xiao Ziner, curious na sumunod ang mga babae. Sa labas ng palasyo, nalaman ni Yefan na ang City of Innocence ay mayroon ng ilang mga angkan at ang pinili, at ito ay masigla sa loob at labas ng lungsod.
Bagamat nanatili ang lahat sa porma sayon ng kalahating taon, talagang 6 na araw lang sa labas. Sa makatuwid, walang gaanong tao mula sa lahat ng panig, at kahit na ang malalaking angkan ay hindi pa dumarating, lalo pa ang mga kinatawan mula sa Odin Empire, sa ilang at iba pang mga lugar na mas malayo. Boss, pinalabas mo ba ang hipag mo? May mali. Lumakad si Azazel kasama si Leviathan. Matapos magsanay ang tatlong matandang kapatid sa loob ng 2 buwan, alam nilang limitado ang kanilang pagunlad, kaya lumabas sila upang tulungan si Liu Qinghao na ayusin ang pulong ng alyansa na ito. Kulang din sa disiplina ang grupo ng mga monghe sa City of Innocence, kaya lumabas silang tatlo at tinulungan si Liu Qinghao na pamahalaan ng sama-sama, para hindi magulo ang City of Innocence dahil sa sobrang dami ng tao. Bagamat nakaramdam ng panghihinayang si Ye Fan, alam din niya na ang talento nilang tatlo sa pamamahala at pamumuno ay mas mataas kaysa sa cultivation, kaya hindi nila ito pinilit. Pupunta ako sa malayong lugar kasama si Zinner para pag-usapan, kumusta na ang Heavenly City na ito? Tanong ni Ye Fan. Dumating na lahat sina Shenlong, Bai Hu, at Xuanming. Dumating na rin ang Heavenly Chosen Family, maliban sa Tu Family at ang Ye Family. Sunod-sunod na ang daming dumating. Stable pa rin ito at walang gulo. Sabi ni Azazel. Sinabi ni Princess Ai at Lao Exi na plano nilang maghintay para sa ilang mga tao na dumating muli, kung hindi, sila ay umalis ng maaga, dahil sa takot sa kawalang tatag sa panig ni Odin, sabi ni Leviathan. Tumango si Ye Fan at nagtanong, nakita mo na ba si Xiao Jin? Hayaan mo itong kunin si Yun Yao, ngunit hanggang ngayon ay wala pa siyang palatandaan. Nasa daan pa rin ako, nakikipag-usap sa telepono sa hipag ni Yun Yao. Ang mata ko na ahas na ito ay naghahanap ng pagkain sa daan, na nagsasayang ng maraming oras, natatawa si Leviathan. Si Ye Fan ay walang magawa. Nag-aalala rin siya na ang mata ko na ahas na ito ay tinutumbok ng ilang monghe. Ito pala ay para sa pagkain. Huwag kang mag-alala, boss, mahiyain ito, magiging maayos ito, at siguradong babalik ito ng ligtas, seryosong sabi ni Azazel. Nang marinig ito ni Ye Fan, tamad siyang mag-alala. Sa ilalim ng paghihimok ni Xiao Zinner, ang lahat ay pumunta sa bukas at tiwangwang na gobi sa hilaga. Tila may nakakita sa Diyos ng espada na umalis sa mga kaugalian, at kumalat ang balita, at maraming monghe sa lungsod ng kawalang kasalanan ang sumunod na may malaking interes. Sa himpapawid, si Ye Fan at Xiao Zinner ay pinaghiwalay ng mahigit 100 metro at nagkatinginan mula sa malayo. Mabaho Ye Fan. Dati, hindi nag-practice ng maayos ang babaeng ito, at ikaw ang nanguna. Ngayon, mahihiya ang babaeng ito. Inilagay ni Xiao Zinner ang kanyang mga kamay sa kanyang balakang at gumawa ng isang deklarasyon bago ang digmaan na may mapagmataas na mukha. Hindi alam ni Ye Fan kung tatawa o iiyak, Zinner, kailangan mong bumalik sa pagsasanay pagkatapos ng laban, huwag na tayong mag-aksaya ng oras, bilisan mo. At saka, hindi ka na babae. Namula si Xiao Zinner, mabaho Ye Fan. Huwag mong sirain ang mga linya ng matandang babae. Galit na galit ako sa akin. Bago siya. Tapos magsalita, biglang pumutok ang magulong pressure ni Xiao Zinner, at isang emperor-level na artistic conception ang pinakawalan, kumalat sa buong mundo. Pulang lotus soy huang yan. Sa sandaling ang apoy ng gintong phoenix ay nag-apoy mula sa katawan ni Xiao Zinner, ito ay naging isang madilim na apoy at naging isang Sol M na, magandang madilim na gininto ang kulay. Ang dark golden phoenix flame ay tumawid sa kalangitan, naging isang malaking lotus flower, at hindi mabilang na mga talulot ang nakapalibot kay Xiao Zinner. Naramdaman ang mood ng emperor level na phoenix flame na ito, ang daan-daang monghe na dumating para manood ay natigilan lahat. Tama ang nabasa ko. Nagninangas ang phoenix na antas ng emperador. May ganyang mood. Ito. Ang apoy na ito, ay nakakatakot. Hinaplos ni Ai Luoman ang kanyang balbas at sumimangot, ang paglilinang ng ikatlong antas ng kaguluhan, ngunit ang pamimilit ay ganap na maihahambing sa Chaos 5th layer. Ito ang bonus ng Feng Yan na antas ng emperador, kung gusto talaga nating lumaban, natatakot ako na hindi ako makakamura. Kinindata ni Quixon si Shu Lanting, Hoy, Shu Lantang, natatakot akong mapapalitan ang pangalawang pinakamalakas na tao sa City of Innocence. Si Shu Lantang ay hindi man lang tumingin sa lalaking ito, ang kanyang mukha ay kalmadong nakatingin. Tila matutunaw na ang langit, at daan-daang mga magsasaka ang umatras ng libo-libong metro, naramdaman ang init at init. Napakamangha ni Sister Zinner, talagang naiintindihan niya ang apoy ng phoenix na antas ng emperador. Bulalas ni Shilanyo. Mabuti naman, anggat ang buntot niya, biro ni Ling Yue, ngunit halatang masaya rin siya para sa kanyang mga kapatid na babae. Huwag mong tingnan ang kawalang ingat ni Zinner. Maingat siyang naglilinang. Kapag nakatagpo siya ng bottleneck, iiyak siya ng nagmamadali. Kasama rin siya sa atin, seryosong sabi ni Shu Lingshan. Sino ba ang nagsabing hindi, nalampasan niya rin sa wakas. Mukhang seseryosohin din ito ng asawa niya, umaasang ngumiti si Feng Yaoying. Sa sandaling ito, ang mga mata ni Ye Fan ay talagang nagpakita ng kakaibang kinang, at ang kanyang katawan ay nanginginig sa pananibik. Upang labanan ang kahangahangang mataas na temperatura na ito, sinimulan na ni Ye Fan ang dobleng pagkakawatak-watek, pinuprotektahan ang kanyang katawan na may layuning espada. Napaka-successful ng babaeng ito.
Mula sa natitirang apoy ng Suiwang Temple, napagtanto niya ang sarili niyang Fengyan artistic conception. At ito ay nasa antas pa rin ng isang emperador. Ang madilim na gininto ang mga mata ni Xiao Ziner ay nagpakita ng isang kamahalan at kumpiyansa na parang isang reyna. Minsan gusto kong magkaroon ng mood ng sarili kong apoy sa antas ng emperador, at ayaw kong mamuhay sa anino ng Suiwang Divine Flame magpakailanman. Gayunpaman, nang malapit nang mawala ang huling sinag ng Suiwang Divine Flame, bigla akong nalungkot. Sa sandaling iyon, sa wakas ay naunawaan ko. Ang mana ay hindi nangangahulugan na wala akong sarili. Iginagalang ko si Sui Huang, ngunit sa tingin ko ay hindi ako matatalo sa kanya. Kaya, dahil ang templo ni Sui Huang ang nagbukas ng bagong mundo para sa akin, kung gayon ay malugod kong tatanggapin ang pananaw na ibinigay nito sa akin. Ang aking Emperor level na Phoenix Flame ay tinatawag na Aired Lotus Suwangan, hindi na ako tatakas muli. Maya-maya, malalampasan ko si Sui Huang. Harapin mo ang iyong puso. Nagpakita ng emosyon ang mga mata ni Ye Fan, kung ikukumpara, talagang mas mababa siya kay Xiao Ziner. Noon, bulag siyang nakatakas mula sa pinakamalalim na kadiliman sa kanyang puso, at hindi nang ahas na harapin ang demonyong espada ng purgatorio. Hanggang sa lasing na buhay at pangarap na kamatayan ni Mo Ting ay napanalunan niya ang tasa na hinarap niya sa kanyang layunin sa antas ng emperador na espada. Gayunpaman, nakilala ni Xiao Ziner ang kanyang sarili ng napakaaga at nang ahas na talikuran ang kanyang mapagmataas na karakter at tanggapin ang mana ni Emperor Sui. Bagamat madalas sabihin na ang babaeng ito ay bulag na kumpiyansa, kahit mayabang at mayabang, kailangang sabihin na kung wala ang ganitong uri ng karakter, hindi niya makakamit ang kanyang Fengyan na antas ng emperador. Ang sinumang Lum Obvious ay paranoid, at si Xiao Ziner ay halatang kabilang sa ganitong uri ng tao. To be honest, I've been looking forward sa araw na makakasama ko ang babae ko. Halika, tingnan ko kung gaano kalaki ang kapangyarihan na magagamit sa akin ng iyong antas ng emperador na Fengyan. Ngumisi si Ye Fan, na may walang kapantay na layunin ng espada at si Long Yan ay pumailan lang din sa langit sa oras na ito. Ang dalawang emperor level na pamimilit na inilabas ng dalawa ay nakarating na sa City of Innocence, at mas maraming tao ang bumuhos. Ang ganitong eksena ng dalawang banggaan sa antas ng emperador ay bihira sa kasaysayan. Siyempre, kahit magsapalaran sila, marami pa ring monghe ang gustong pumunta sa eksena, o habang buhay silang pagsisihan. Ang ngiti ni Xiao Ziner ay medyo mas marangal at mayabang kaysa karaniwan. Ipinapayo ko sa iyo na gawin ang iyong makakaya. Pagkatapos sabihin iyon, sa likod ni Xiao Ziner, isang malaking dark golden phoenix ang bumangon sa hangin, at sinabing ang mahabang huni ay umalangaw sa kalangitan, at ang malalaking pakpak ng phoenix ay tumakip sa kalangitan. Kabanata 2540 walang katapusang. Ang ibong phoenix ay tila gustong makalusot sa Jiu Shangtian, ngunit biglang lumusab, at ang lahat ng apoy ng phoenix sa kalangitan ay sumanib sa tila walang halagang katawan ni Xiao Ziner. Hindi masisira pulang lotus, nagninangas na phoenix golden body. Direktang sinunog ni Xiao Ziner ang dugo ng pulang lotus, ginamit ang gininto ang katawan ng phoenix, at itinaas ang kanyang pamimilit sa sukdulan. Sa oras na ito, ang pulang damit ay tila pinahiran ng isang layer ng dark golden metal, at ang density ng Fengyan ay malapit na sa likido. Bahagyang kumunat ang noo ni Ye Fan. Tila talagang lumaki ng husto si Xiao Ziner. Hindi lamang niya napagtanto ang artistikong paglilihi sa antas ng emperador, ngunit ang kanyang kontrol sa enerhiya ay tumaas din sa isang bagong antas. Ang enerhiya ng apoy, napakamanak, ay isang enerhiya na napakahirap tunawin. Kung ikukumpara, ang sword intent liquefaction ni Ye Fan ay mas madali. Si Ziner ay lalabas na at ilunsad ang pinakamalakas na pag-atake. Gusto lang niyang subukan ang sarili niyang kaharian, at hindi na kailangang subukan ito sa kanyang asawa. Ang mga babae ay nakamasid sa malayo, lahat ay naghihintay dito. Si Ye Fan ay hindi nang ahas na magmalasakit ng labis, ang double disintegration ay hindi naligtas, direkta niyang sinimulan ang ikatlong disintegrasyon, at ang sword intent pressure ay tumaas muli. Sa oras na ito, ang figure ni Xiao Ziner ay tumaas na sa hangin, at ang babae ay nagunat ng kanyang mga braso, ang kanyang poster ay kaaya-aya, tulad ng isang magandang solo dance. Ang buong kalangitan ay nagsimulang tumugon, at ang mga ilaw ng apoy ay nagsimulang mag-apoy sa lahat ng direksyon. Kung hindi dahil sa nakakapasong init sa panahong ito, akala nila ay sisikat na ang mga spotlight. Natagpuan ni Ye Fan na ang temperatura sa paligid niya ay tumataas ng husto, at ang kanyang larangan ng paningin ay naging puno ng apoy. 9 na araw ng sayaw ng Phoenix, 3 habang buhay ng pagnanakaw ng apoy. Itinaas ni Xiao Ziner ang kanyang mga braso at nakita ang lahat ng mga light spot na agad na sumabog, at ang madilim na gintong apoy ay tila isang haligi ng apoy na dumadaloy mula sa lupa patungo sa kalangitan. At ang mga apoy ng Phoenix sa kalangitan ay naging mga kulog at bumagsak sa lupa. Sa paligid ng lugar kung saan naroon si Ye Fan, mayroon ding bilog ng dark golden Phoenix flames na sumabog sa hangin na parang kulog. 3 apoy ng Phoenix na some iris sa langit at some iris sa lupa, bumalot kay Ye Fan sa isang iglap. Nang makitang si Ye Fan ay tila nahulog sa isang malaking krisi sa sandaling magsimula ang labanan, nakita niya ang isang gintong likidong espada na naglalayong lumabas mula sa apoy.
Binitawan ni Ye Fan si Xiangshan Rou Shui, binalot ang sarili, at nagmamadaling lumabas sa Purgatory of Flames. Ang hakbang na ito ay tila kahanga-hanga, ngunit ang malaking pinsala ay hindi isang malaking banta kay Ye Fan. Malinaw na alam ito ni Xiao Ziner, ngunit handa na siya at lumitaw sa butas ni Ye Fan ng maaga. Phoenix Dance Heavenly Will Sword. Sinaksak ni Xiao Ziner ang espada sa kanyang kamay at naging hindi mabilang na itim at gintong phoenix na ibon. Ang mga ibong phoenix na ito ay lumipad patungo kay Ye Fan mula sa iba't ibang anggulo, na para bang libu-libong apoy ng phoenix ang naglalaho. Ano ba Ziner? Gumagamit pala ito ng mga range attack para mahulaan ang sarili niyang posisyon. Si Ye Fan talaga ang nanguna sa pagkakataong ito, at imposibleng maiwasan ito, kaya't makikilala na lang niya ito. Senador Luo Wanxiang. Sa paligid ng katawan ni Ye Fan, ang liquid sword intent ay naging higit sa 100 clone, na nagsasapawan sa isa't isa, at ang bawat clone ay gumagalaw patungo sa ibang phoenix at gumawa ng mga galaw sa parehong oras. Ang paglipat na ito ay isinilang pagkatapos pagsamahin ni Ye Fan ang Senador Luo Sword Dance sa Shore of the Land. Sa one-on-one, maaari mong gamitin ang Liquid Sword Intent Clone para umatake ng sabay, at maaari mong harapin ang solong pag-atake mula sa lahat ng direksyon ng kasabay ng iyong pag-atake ngayon. Nagbibigay daan ito para sa tuloy-tuloy na pag-atake at pagtatanggol, at mas malakas kaysa sa malalaking pag-atake. Mula sa malayo, tila libu-libong ibong phoenix ang nanunuot kay Ye Fan, at mahigit 100 ang gininto ang clone ang kumikislap sa paligid ni Ye Fan, na hamarang sa lahat ng mga ibong phoenix na ito. Nangyayari ang lahat sa isang sandali. Sa sandaling natapos ni Ye Fan ang pakikitungo sa mga ibong phoenix na ito, naramdaman niyang pinatay na siya ni Xiao Ziner mula sa pahilig na bahagi. Hindi pinangalan ng Feng Yan, ang talim ng Nirvana. Itinulak ni Xiao Ziner si Feng Yan sa sukdulan, at ang Feng Yan sa paligid ng kanyang katawan ay naging tuwid na linya dahil sa sobrang bilis ng paglipad. Naramdaman ang pagiging mapagpasyahan at kapangyarihan ng pagkilos ni Xiao Ziner sa pagkakataong ito, nakaramdam ng paghanga si Ye Fan sa kanyang puso. Ano ba Xiao Ziner? Talagang lumabas lahat. Ang mga nakaraang trick ay para sa trick na ito, na tiyak na matumbok. Matapos biglang ilabas ang kamay ni Xiao Ziner, nagsimula itong maglaho sa mga layer ng halos. Kasabay nito, siya mismo ay tila naging bola ng apoy ng phoenix, ang kanyang katawan ay nagpapakita ng isang translucent dark golden flame shape. Kumislap ang mga mata ni Ye Fan, at direktang ginamit niya ang sword walking at dragon body technique, at biglang bumili sa hangin, umiwas sa isang arco. Ang Nirvana Blade ni Xiao Ziner ay dumaan sa kanya, at ang nakakapasong init ay ginawang halos ganap na maalis ang layunin ng espada na nagpoprotekta sa katawan ni Ye Fan. Humiwalay si Ye Fan ng ilang dosenang metro, tumalikod, sumimangot, at tumingin kay Xiao Ziner ng masaya at walang magawa. Si Xiao Ziner ay tumigil din sa oras na ito, bumalik sa normal, at pinigilan ang kanyang apoy ng phoenix. Bakit ang bilis mong magbago? Bakit ka umiiwas? Medyo naiinis ang babae. Tanong ni Ye Fan, ito ba ang pinakamalakas mong galaw? Isang bakas ng pagmamalaki ang lumitaw sa mukha ni Xiao Ziner, nararamdaman ko ba? Oo, sa Nirvana Blade na ito, ang aking Phoenix Flame ay makakarating sa isang espesyal na estado, na akmang-akma sa aking Emperor level na Phoenix Flame mode. Kung hindi mo ito iniiwasan. Ngayon, tatakutin kita hanggang mamatay. Nakangiting sinabi ni Ye Fan, ngayon lang sa iyong panlilinlang, pakiramdam ko kapag sinimulan ko itong kunin, ito ay walang katapusan. Ang solusyon ay saktan ka ng pilit tapos hindi ko na kaya. Kung tama ang hula mo, ang iyong Emperor level mood characteristic ay dapat na parang absolute recovery. Natigilan si Xiao Ziner, nakikita mo talaga. Tama, hindi na mauubos ang aking Red Lotus Sui Huangyan. Gaano man ako gumamit nito, ang sarili kong estado ay hindi mapapagod. Ang Nirvana Blade ngayon lang, kapag tumama, ito ay magpapatuloy ng walang humpay. Sayang naman at iniwasan mo, kung hindi, papatayin ka ng lahat ng konsumo ng enerhiya. Talagang inilalabas nito ang mga katangian ng muling pagsilang mula sa abo hanggang sa sukdulan, sabi ni Ye Fan na may damdamin, ikaw ay isang artistikong konsepto sa antas ng emperador, ngunit mayroon kang mga pagkukulang. Malinaw. Hanggat ang ganap na lakas ay mas malakas kaysa sa iyo, halimbawa, kung direkta kitang talunin ng isang espada, kahit na maaari kang magkaroon ng walang limitasyong lakas ng putok at walang limitasyong pagbawi, hindi ito magkakaroon ng anumang kahulugan. Siyempre alam ko ito, pero sooner or later mas magaling ako sa iyo. Galit na sabi ni Xiao Ziner. Hindi siya kumbinsido, ngunit alam niya sa kanyang puso na hindi kayang saktan siya ni Ye Fan, kaya pinili niyang iwasan ang labanan. Sa labanang ito, halatang natalo siya, at ang mga lalaki ay palaging tahimik. Naisip ni Ye Fan na napaka-interesante na talagang napagtanto ni Xiao Ziner ang gayong artistikong konsepto sa antas ng emperador. Kung pareho ang cultivation base ng dalawang tao, hindi talaga siya ang kalaban ni Xiao Ziner. Siyempre, walang kung sa mundo. Sa oras na ito, nang makita ang pagtatapos ng labanan, dumating din ang isang grupo ng mga monghe na nasa mood pa rin. Maikli man ang battle time, kahit nararamdaman nila, marami na silang nakinabang. Ang isang grupo ng mga monghe ay natural na gustong mapalapit sa Diyos ng Espada,
at nais ding malaman ang higit patungkol sa sitwasyon noong sinaunang panahon. Sumasakit ang ulo ni Ye Fan, wala siyang gaanong oras para harapin ang mga taong ito, at kailangan niyang bumalik sa pagsasanay. Gayunpaman, nang makita niya ang isang mahinhin at marangal na figure sa karamihan, may bakas ng pagkakasala sa kanyang puso. Si Xiao Waisu ang dumating kasama ang ilang mga ninunong ng angkan ng Phoenix, at ang babae ay mukhang mas payat sa pagkakataong ito kaysa sa nakalipas na ilang araw. Bagamat siya ay tila wala sa simula, ngunit sa katunayan, sa mga araw na ito, hindi ito masyadong maganda. Pagtatapos ng kabanatang ito. For more updates, click on the notification bell.